Kahit pagtatayo ng bahay o pagtatanim ng gulay, ginagawa pa rin niya ang parehong bagay na ginawa niya sa Japan. Ang tanging pinagkaiba lang ngayon ay ginagawa niya ito sa ibang mundo. Sa isang rural na nayon sa probinsya, pinunasan ni Masa ang kanyang pawis matapos ang kanyang gawain sa pag-stock, para lang abutan ng listahan ng iba pang trabahong kailangang tapusin. Kinu-question niya kung sakop ba talaga ng kanyang mga responsibilidad ang mga gawain, ngunit ganoon talaga ang buhay ng isang taga-home center sa probinsya. Ang isang home center ay karaniwang isang retail store na nagbebenta ng mga pang-araw-araw na gamit at pangangailangan, o kahit papaano, ganoon dapat. Iba kapag nasa probinsya ka. Mula sa mga order at delivery hanggang sa pagtugon sa halos lahat ng posibleng hiling, kabilang na ang pagkumpuni ng makinarya, paghahardin, pag-aalaga ng landscape, konstruksyon, pagsusukat, at halos lahat ng maaaring kailanganin ng isang customer. Dahil dyan, bihira magkaroon ng day off ang mga empleyado, halos parang sa isang mapagsamantalang kumpanya. Pero kapag nakikita ni Masa ang mga ngiti ng pasasalamat ng mga taga nayon, naaalala niyang hindi niya kailanman itinuring na masamang trabaho ito, kahit papaano, hanggang ngayong araw. Tinatapos niya ang isa na namang magdamag na trabaho, iniisip kung gaano nakatanda ang kanyang katawan. Biglang nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Naging puti ang lahat, at pakiramdam niya'y talagang hindi ito normal. Nang malapit na siyang bumagsak, isang kakaibang puwersa ang lumamon sa kanya, at naramdaman niyang dumating ang kanyang katawan sa ibang lugar. Wala siyang ideya kung nasaan siya dahil puti ang lahat sa paligid niya, at maging ang kanyang mga damit ay naging napakaluluwag na para bang lumiit ng husto ang kanyang katawan. Sakto sa kanyang pagsigaw sa pagkalito, isang boses ang lumabas para batiin siya sa kanyang dakilang pagkakahirang. Isang babae ang lumitaw sa langit, marahang bumababa para batiin siya. Sabi ng Diyosang si Marie, siya ay muling isisilang sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at mga halimaw. Dahil selyado na ang kanyang tadhana, kumilos siya upang dalhin siya sa mundong ito. Umungol si Masa habang iminumulat ang kanyang mga mata. Sa halip na ang kanyang karaniwang alarm, ang tunog ng boses ng isang babae ang gumising sa kanya. Ngunit sa kanyang pagkalito, nakita niya ang isang pares ng tainga ng kuneho. Napabalikwas siya, ganap na gising dahil sa pagkagulat at di inaasahang engkwentro. Dahil sa matinding kuryosidad, inabot niya at hinawakan ang mga tainga, na nagpatunay na totoo, malambot, at mainit ang mga ito. Umatras ang dalaga, pakiramdam ay nalapastanganan sa paghawak. Humihingi ng paumanhin, tinanong niya kung sino ang babaeng may tainga ng kuneho, kaya't itinama siya nito, sinasabing siya ay isang lapin na may totoong mga tainga. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, tumayo siya mula sa engkwentro sa mga taong kuneho. Hindi siya nananaginip tulad ng inaasahan niya at talagang dinala sa kabilang mundo, ang Austaitya. Tulad ng sinabi ng Diyosa, ito ay isang malawak at luntiang lupain. Gayunpaman, mas problematiko ito kaysa kakit-akit. Ang pagsisimula mula sa wala sa ibang mundo ay masyadong mahirap kaya't nagsimula siyang magpanik. Pinanood ni May ang kanyang pagbulong-bulong sa sarili at natigilan nang bigla siyang lumingon at tumitig sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari siyang dalhin ito sa lugar kung saan ito nakatira. Sa totoo lang, wala talaga siyang mapupuntahan, kaya kailangan niya ng malaking pabor. Sa kasamaang palad, isa siyang tao, at magagalit ang iba kung dadalhin niya siyang mag-isa. Ayon sa kanilang mga nakatatanda, ang mga tao ay malulupit na nilalang na hindi gusto ang sinumang hindi tao. Tulad sa mga at laro, ang kanyang lahi ay marahil sangkot sa pang-aalipin o mga katulad nito. Kahit na, nakiusap siya sa dalaga na kausapin sila para sa kanya. Naantala ang kanilang pag-uusap nang maramdaman nilang may paparating mula sa likuran. Isang hobgoblin na may nakakatakot na ngiti ang papalapit sa kanila, halos umuusok sa kapangyarihan. Napakalakas nito na kailangan ng isang buong grupo ng matatanda para matalo ang isa. Dahil puno ito ng mga peklat, malamang isa ito sa mga nahiwalay sa kanyang grupo. Hinila niya ang braso ni Masa, sinasabing kailangan na nilang tumakas, habang lumuluha sa desperadong pagsubok na kumbinsihin siya. Gayunpaman, kabaligtaran ang epekto nito. Sa halip na umatras, pinagtibay niya ang kanyang desisyon at itinulak siya sa likuran, sinasabing tumakas si May habang inaabala niya ang halimaw. Kung talagang ganoon kapanganib, hindi niya maaaring hayaan itong sumunod sa kanya pabalik sa kanyang bayan. Sinubukan niyang bigyan siya ng babala tungkol sa maaaring mangyari kung lalaban siya, ngunit alam na niya iyon, at sa kabila nito ay sinabi pa rin sa kanya na umalis na. Napabuntong hininga ang binata habang siya'y paalis, hindi alam kung ano ba talaga ang kanyang ginagawa. Matapos makita ang kanyang nababahalang mukha, wala nang ibang pagpipilian kundi ang protektahan siya. Umaakyat ang kanyang adrenaline habang hinahamon niya ang halimaw na sumugod sa kanya. Ginawa nito ang hiniling at iwinasiwas ang martilyo sa binata. At sapat ang lakas nito upang wasakin ang lupang kinatatayuan niya. Kahit na hindi siya tinamaan, naitulak pa rin siya ng malayo. Ngumiti ang goblin na tila kinukutya ang kanyang mahinang katawan. Nainis siya at naisip na kailangan niya lang ng isang kakayahan para magkaroon ng pagkakataon. Pakiramdam na wala ng ibang pagpipilian, may ibinato si Masa sa kalaban. Isang bote ng tubig ang tumama sa mukha ng goblin, at hindi makapaniwalang tiningnan ni Masa ang manipis na recyclable na plastic.
Hindi napigilan ng halimaw na tumawa sa kanyang kaawa-awang pagtatangka na iligtas ang sarili. Sa nakakatakot nitong ngiti, alam niyang tapos na ang lahat. Gayunpaman, bigla itong nadula sa bote habang humahakbang pasulong. Bago pa man maintindihan ng binata ang nangyari, tumama ang ulo ng kalaban sa isang bato na nagpatumba rito. Napatawa pa siya at umakto na parang isang taong nagfa-file ng police report sa kalye. Isang kamay ang lumabas mula sa isang portal at sinampal ang kanyang mukha, tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sabi niya, ipinatawag niya siya malapit sa isang mapayapang nayon ng mga tao. Kaya bakit siya napakalayo? Ngayon, kinakain na siya ng mga goblin at nakikipaglaro na sa kamatayan sa unang araw pa lang niya. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Marie na galit na nakatingin sa kanya, kinukwestiyon kung bakit hindi niya ginagamit ang lahat ng malalakas na skill na ibinigay niya sa kanya. Isang araw bago ang reincarnation, nag-uusap silang dalawa tungkol sa paglipat sa ibang mundo. Dahil sa isang Diyos na natalo sa pustahan sa kanya, itinalaga siya sa isang mundong pinamamahalaan nito. Kinukumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, dire-diretso siyang nagsalita tungkol sa kanyang bagong edad, trabaho, at mga kasanayan nang sumingit siya upang ilabas ang kanyang sariling mga alalahanin. Hindi pa rin siya naniniwala na totoo ito, ngunit sa kasamaang palad ay totoo, at wala siyang pagpipilian kundi tumanggi. Tumama sa kanya ang gulat ng katotohanan. Bilang isang Diyosang nakakaalam ng lahat, naiintindihan niyang nakakakaba ang paggawa nito ng walang kaalaman. Para mapanatag ang kanyang isipan, inihanda niya ang kanyang personal na mga biyaya at inalok siya ng 3 skill-granting voucher. Ito ay isang bagay na pamilyar sa kanya at maihahambing sa mga abilidad sa mga larong gusto niyang laruin. Habang sinisimulan na niyang ituloy ang proseso, isang kamay ang lumabas mula sa isang portal at mahigpit na humawak sa kanyang balikat. Ngumiti ng nakakakilabot si Heste, sinasabi kay Marie na bigyan siya ng 8 voucher. Kinilabutan siya ng sabihin ng mas matandang Diyosa na malamang ay nagkamali siya ng sabi sa kung anong dahilan. Dahil dito, hihiramin muna ang pasaway na anak dahil mayroon silang kailangang pag-usapan. Normal na ang mga gumawa ng pustahan ang dapat humingi ng tawad, ngunit si Heste na mismo ang gagawa nito. Ang kanyang asawa, si Zeus, at ang kanilang anak ay nagdulot ng gulo na kanyang ikinalulungkot. Nakilala ni Masa ang kanilang mga pangalan bilang mga mula sa mitolohiyang Griego. Kapag nagpapatupad ng mga banal na kontrata, maaari lamang nilang tulungan ang napiling kaluluwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga biyaya. Maaari silang magkaloob ng mga bagay tulad ng lokal na wika, ngunit kapag bumaba na sila, hindi na maaaring makialam ang mga Diyos. At higit pa, 3 tiket lang ang ibibigay ng anak sa halip na 8, na balak kunin ang ilan para sa sarili. Sumimangot siya sa galit, ngunit umakto si Marie na parang isang bata na hindi naririnig ang kanyang mga pagkakamali. Sumunod, nagpatawag sila ng isang skill slot machine. Gagamitin nila ang banal na kasangkapang ito dahil hindi sila maaaring magbigay sa kanya ng anumang partikular na bagay. May patakaran na ang paggawa ng isa zero pool ay nagbibigay ng isang dagdag na spin. Naisip ni Heste ang isang magandang ideya at binigyan siya ng 2 pang tiket mula kay Zeus at Marie bilang paumanhin. Walang kapangyarihan ang anak na tumutol, kaya't idiniin na lamang niya kung gaano kalaking biyaya ang makatanggap ng 11 skills. Ipinagsawalang bahala niya ito, at masayang sinimulan ang 11 skill pool series. Ang unang nakuha niya ay isang level 3 appraisal. Ang sumunod ay isang level 4 stonecraft. Mukhang karaniwan ng lahat, ngunit kinumpirma ng mga Diyosa na maganda ang kanyang swerte, kaya't may ilang magagandang skill na dapat lumabas. Gayunpaman, patuloy siyang nakakakuha ng mga ordinaryong kakayahan tulad ng dismantling, mining, at leathercraft. Habang nagpapatuloy ang mga pool, nakakuha siya ng medyo mataas na level na dimensional storage box, blacksmithing, alchemy, healing magic, at deforestation. Ang lock stats ni Masa ay sobrang taas, ngunit ang kanyang mga skill level ay kaawa-awa. Sa huli, nakuha niya ang napakabihirang map skill na nagpapakita sa kanya ng lugar sa loob ng 3 kilometrong radius. Tila naluluha ang kanyang mga mata dahil parang sinasabi sa kanya ng buhay na maging karpintero. Dahil dyan, tapos na ang kanyang skill assignment at oras na para bumaba sa kanyang bagong mundo. Nagising siya mula sa alaala. Ang isang skill ticket ay nalilikha lamang kapag ang isang Diyos at isang mortal ay nagkakaroon ng anak at gumamit siya ng 1-0 sa mga ito. Nangatwiran siya na wala siyang paraan para lumaban gamit ang mga skill na mayroon siya, ngunit wala sa mood si Marie para sa mga dahilan. Pinaalalahanan niya siya na wala na siya sa Earth at kailangan niyang gawin ang isang bagay sa Goblin. Inabot sa binata ang mabigat at matinik na pamalo ng halimaw, sinabihang patay o papatayin ang labanan doon. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang harapin ang katotohanan ng buong puso at tanggapin ito. Sa ngayon, ang pinakamahusay na pagpipilian ay tapusin ang mga bagay sa isang malinis na palo. Nang gawin niya ang sinabi, pinuri siya nito at sinabihang tingnan ang kanyang status screen. Naiinis si Masa sa pagmamadali nito, ngunit sumunod pa rin siya. Tinawag niya ang kanyang status screen gamit ang kanyang isip, at nakita nilang nag-level up siya mula sa karanasan sa laban.
Dala ang mahalagang aral, kumilos siya para pagalingin siya at i-teleport sa isang kalapit na nayon, ngunit bigla siyang pinigilan nito, sinasabing may nakilala siyang dalaga kanina lang. Nagulat siya, hindi inaasahan na may isang tao sa gitna ng kakahuyan, kaya ipinaliwanag niya na ang dalaga ay bahagi ng isang tribo ng mga taong kuneho. Habang apurahang iginigiit ni Marie na kailangan niyang tulungan itong makabalik ng ligtas sa kanyang nayon, isang kamay ang humawak sa kanya. Lumingon siya sa pagkadismaya, hinihinging malaman kung sino ito, at sinalubong ng nakakakilabot na tingin ni Heste, na nagsasabing itigil na ng Diyosa ang pakikialam sa mga tao. Ang bata ay kinaladkad pabalik sa portal, at hinikayat si Masa na mamuhay ayon sa gusto niya sa isang bagong mundo. Sakto nang mawala sila, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Mayon, bumalik kasama ang isang grupo ng mga matatanda na armado para tulungan siya. Ngumiti siya sa dalaga, na umiiyak habang yakap-yakap siya, sinasabing nakaligtas siya ng buo. Pagkatapos ay taos-pusong nagpasalamat ang kanyang mga katribo sa pagsasakripisyo niya para protektahan ang isang estranghero. Bumalik sila sa kanilang ginagawa at nagtanong tungkol sa goblin, kaya't itinuro na lamang ng tao ang lugar kung saan nakahandusay ang katawan nito. Lahat ay napatingin sa gulat, hindi makapaniwala na natalo niya ito ng mag-isa. Gaya ng dati, nahihiya siyang tumawa at sinabing maswerte lang siya na naaksidente ito. Katawa-tawa ang sitwasyon, ngunit ang mas mahalagang bagay para sa kanya ay kung saan siya titira. Sa kabutihang palad, napag-usapan na nila ito habang papunta at sumang-ayon na tanggapin ang sinumang nangangailangan. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pag-asa at pasasalamat. Ang pagbubukas ng kanilang tahanan sa isang taong nagsugal ng kanyang buhay para protektahan si May ay hindi malaking bagay. Ang unang kailangan niyang gawin ay makipagkita sa kanilang pinuno. Napakabilis ng mga pangyayari kanina, kaya hindi sila nagkaroon ng oras para mag-usap. Ngayon, sa wakas ay maayos na nagpakilala si May, ngunit ang imahe niya na tinatawag siyang kuya ay nagpakilig sa kanyang puso. Dahil nag-alala ito sa kanyang reaksyon, sinabi niyang hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito. Siya naman ngayon, kaya't inabot niya ang kanyang kamay at nagpakilala ng may ngiti. Maraming pagdududa sa kanyang isipan, at hindi man lang siya sigurado sa kung ano ang kaya niyang gawin. Ano man ang mangyari, ang kanyang malayang buhay sa ibang mundo ay magsisimula mula roon. Si Masa ay isang 36 taong gulang na clerk sa hardware hanggang sa isang araw ay pauwi na siya. Isang Diyosang nagngangalang Marie ang nagpatawag sa kanya nang walang babala o pagsasaalang-alang sa kanyang sitwasyon at siya ay muling isinilang sa ibang mundo. Sa kabila ng pagkuha ng 11 banal na tiket, wala siyang natanggap na anumang kapaki-pakinabang na combat skills. At para dagdagan pa, agad siyang inatake ng isang goblin sa kakahuyan. Sa totoo lang, akala niya ay katapusan na niya, ngunit dahil sa isang makabuluhang pagkikita, dinala siya sa nayon ng mga taong kuneho. Mula pa lang sa pasukan, nakikita niya ang isang medyo malawak at payak na pamayanan, ngunit hindi iyon nakabawas sa pagiging kaakit-akit nito para sa taga-ibang mundo. Tinitigan siya ng mga tao habang naglalakad siya sa nayon bilang isang tao. Iilan lamang ang mga residente, ngunit lahat sila ay nagtutulungan upang mabuhay. Dahil dito, matutuwa si May kung ituturing niya ang lahat doon bilang bahagi ng kanyang pamilya. Nagpapasalamat siya, ngunit hindi niya maiwasang mapansin na ang depensibong bakod ay isang grupo lamang ng mga troso na pinagbigkis. Kung isasaalang-alang din ang mga bahay, pakiramdam niya ay nasa panahon ng bato ang sibilisasyon. Nang sabihing 2 taon pa lang mula nang itayo nila ang mga bagay, iniisip ni Masa kung gaano kahirap ang kanilang pinagdadaanan. Nakarating sila sa isang mas malaking kubo kung saan babatiin niya ang pinuno ng nayon. Dinala siya sa loob at nakita si Toro na nag-aayos ng isang grupo ng mga palaso sa sahig. Sa kabutihang palad, malugod siyang binati ng pinuno na nakarinig na tungkol sa kanya. Pinagdudahan niya ang sariling mga tainga nang una niyang marinig ang balita tungkol sa tao noong araw na iyon. Mukhang bata ang pinuno sa kabila ng kanyang posisyon. Yumuko si Masa at nagpasalamat sa kanilang pagiging magiliw sa kanya. Kung hindi nila siya tinanggap, malamang ay kinain na siya sa kakahuyan. Sa kabaligtaran, sinabi ni Toro na mas nagpapasalamat sila na isinugal niya ang kanyang buhay para protektahan si May. Dahil dyan, formal niyang tinanggap ang binata sa kanilang nayon. Maaaring pakiramdam ay masyadong mabilis, ngunit sa ngayon, kailangan niyang manatili sa bahay ng bata. Namatay ang kanyang ama sa murang edad, kaya't siya at ang kanyang ina ay naghahanap ng dagdag na tulong. Habang hindi niya personal na iniinda, nag-aalala siya na baka hindi ito komportable para sa isang kasing edad niya, ngunit sinabi nitong malugod siyang tinatanggap na maging bahagi ng kanilang tahanan. Muli, lubos siyang nagpapasalamat sa kanilang kabutihang loob. Dahil papalubog na ang araw, maaari siyang mag-focus sa pag-aayos, at maaari nilang pag-usapan ang mga bagay-bagay sa nayon bukas ng walang alalahanin. Napakabait nila sa kanya, at iniisip niya kung mayroon ba siyang magagawa bilang isang tagalabas para suklian sila. Habang papalabas si Masa mula sa kubo ng pinuno, naaalala niya ang kanyang dating buhay bilang isang clerk sa hardware store. Habang iniisip ang lahat ng karanasan sa kanyang nakaraang buhay, ang mga banal na kasanayan na ipinagkaloob ng mga diyosa,
at ang kasalukuyang kalagayan ng pamayanan, may isang mahalagang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Pakiramdam niya'y malas noong una, ngunit napagtanto niyang mayroon siyang magagawa para sa lahat. Malakas at apurahang tinawag niya ang pinuno, paulit-ulit na sinasabing natagpuan niya ang perpektong bagay na mayaalok niya. Gayunpaman, kailangan pa rin niya ang kanilang pahintulot. Tinanong niya ang pinuno kung papayagan siyang gumawa ng mga pagpapabuti sa nayon. Ito ay isang matapang at mapangahas na panukala, lalo na mula sa isang tagalabas na kararating lang. Idiniin niya kung paano siya makakatulong upang mapabuti ang mga bahay at ang pangkalahatang kondisyon ng pamumuhay. Pinigilan muna ni Toro ang kanyang pananabik. Habang sigurado siyang hindi nagsasalita ang tao ng basta-basta, mahigpit niyang pinaalalahanan ito na maging maingat sa sitwasyon. Likas nakakabahan ang mga tao kung ang isang bisitang kararating lang ay biglang gustong i-remodel ang kanilang mga tahanan. Totoo ito, at naiintindihan niyang nangangailangan ng panahon upang bumuo ng tiwala. Gayunpaman, napansin na niya ang problema at hindi niya ito basta na lang mapapabayaan. Kung walang kaligtasan, walang halaga ang lahat ng ito, at lahat ay patuloy lang na masasaktan. Dahil sa kanilang sitwasyon, hindi nila kayang antalahin ang mga paghahanda dahil sa takot sa isang tagalabas. Mapakialam din si Masa sa kanyang dating buhay, ngunit isa siyang taong hindi mapakali nang hindi ibinibigay ang kanyang lahat. Dahil dito, masighi niyang nais na gawin ang kanyang makakaya upang matulungan ang nayon na kumukop sa kanya. Kahit na magkamali siya, nangangako siyang aayusin ang mga bagay sa anumang paraan, tulad ng paninindigang nabuo niya habang nagtatrabaho sa isang hardware store sa probinsya. Iginagalang ang kanyang sigasig at determinasyon, tinanong ni Toro kung ano ang unang bagay na gusto niyang harapin. Sa huli, halata sa kanyang mga mata kung gaano siya kaseryoso at taos-puso. Sumasang-ayon din ang pinuno na kailangan ng nayon ng pagpapabuti at napag-usapan na rin nila ito. Nagpasalamat siya sa tiwala at sinabi ni Masa na gusto niyang magsimula sa kung ano ang pinakapansin-pansin. Madaling sabihin ngunit mahirap gawin, ngunit gayunpaman, nagsimula siyang magtrabaho sa pamamagitan ng muling pagsuri sa kanyang listahan ng mga kasanayan. Ang magiging kakayahan niya ay nakadepende sa mga abilidad na natanggap niya. Mayroong ilan na hindi pa niya nakikita, malamang ay likas na nabuo. Dahil napakarami nito, nagpasya siyang subukan ang lahat ng isa-isa. May ningning sa mga mata, sinuri niya ang isang palakol at nakita ang isang detalyadong paglalarawan ng kasangkapan. Namangha sa kalidad, sinigurado niyang mag-ingat na hindi masira ang kanyang hiniram. Tila gumagana ang mga kasanayan nang hindi nangangailangan ng anumang naunang karanasan. Habang tinitingnan ang listahan, naghanap siya ng iba pang mga bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang. Nakita ni Masa ang isang kasanayan sa pagputol ng kahoy na hindi nangangailangan ng kasangkapan sa kanyang mga abilidad. Lumapit siya sa isang puno, nag-aalinlangan ngunit sabik na subukan ito. Sa pag-abot lamang ng kanyang kamay, may naramdaman siyang nangyari, ngunit nagduda sa kanyang mga mata dahil wala siyang nakitang pagbabago. Sa kanyang pagkagulat, bumagsak ang puno sa isang tabi, ganap na malinis ang pagkakatabas mula sa puno nito. Bukod sa muntik na itong bumagsak sa kanya, naubos ng kasanayan ang ika-6 na bahagi ng kanyang mana. Iyon ang halaga ng paggamit ng isang level 1 na kasanayan, ngunit tila wala namang anumang problema. Sa ngayon, hindi kailangan ng pagsasaka at pagpapanday, kaya't itinuon niya ang kanyang pansin sa mga uri ng abilidad na pangproseso. Kabilang sa kanyang listahan ay ang masonry, na mukhang kapaki-pakinabang para sa kanyang kasalukuyang gawain. Tulad ng dati, hindi niya kailangan ng anumang kasangkapan para paganahin ito, kaya't kumuha siya ng bato mula sa lupa, na balak gawing isang kubo. Nagbago ito ng hugis sa isang iglap. Magaspang ang ibabaw, at umubos ito ng 10 ng kanyang lakas kaya maaaring apektado ito ng laki. Susunod, patutuyuin niya ang kahoy na kapuputol lang niya gamit ang perpektong skill para sa layuning iyon. Dahil pareho ang level nito sa masonry, maikukumpara niya ang bisa ng dalawa. Gusto niyang gamitin ang katawan ng puno bilang pangunahing materyales sa hinaharap, pero kailangan pa rin niyang alisin ang halumigmig. Karaniwan, abutin ito ng ilang taon nang walang gamit o ilang buwan kung may mamahaling kagamitan. Gayunpaman, mukhang magagawa niya ito kaagad gamit ang skill. Sinubukan niya ito, itinaas niya ang kanyang kamay tulad ng kanina. Palubog na ang araw, at nasa gubat si May para sunduin si Masa para sa hapunan. Nagulat siya nang makita niya itong nakahandusay sa lupa, walang malay at may troso sa ibabaw niya. Halatang mas malala ang kalagayan niya kaysa noong nilabanan niya ang hobgoblin. Ito na siguro ang sinasabi nilang mana depletion, at tiyak na napasobra ang paggamit niya ng lakas. Sa kabila niyan, halos walang depekto ang kanyang gawa, at nagawa niyang gawing kapaki-pakinabang na tabla ang kahoy. Bagamat nahihiya siyang nawalan siya ng malay, oras na para sa hapunan. Bumalik sila sa bahay ni May at doon niya unang nakilala ang ina ng bata. Nagpakilala siya bilang si Lulu at sinabing huwag siyang mahiya sa kanilang tahanan. Gaya ng dati, walang tigil sa pagkukwento ang bata tungkol sa pagligtas niya rito mula sa isang hobgoblin. Oras na para sa welcome party, kaya umupo na ang lahat. Maaaring hindi marangya ang kanilang bahay, ngunit sapat na itong proteksyon sa hangin at ulan para matawag niyang tahanan. Muli, walang hangganan ang kanilang kabaitan.
Dahil sa magandang pagtanggap ng mga rabbit folk, mukhang kakayanin niyang mabuhay sa bagong mundong ito. Mula ngayon, sisiguraduhin niyang gagawin ang lahat at mamumuhay ng lubusan. Wala siyang ideya kung paano niya mababayaran ang utang na loob niya sa kanila, pero gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Bukas, sisimulan na niya ang plano sa pagpapaganda ng mga tahanan sa nayon. Sa wakas, oras na para pagandahin ang nayon, kaya tinipon ni Masa ang ilang mahahalagang tao sa pasukan kung saan magsisimula ang lahat. Ang unang gagawin ay ang pagpapatibay sa mga bakod na nagpoprotekta sa kanilang tahanan. Matapos sabihin ng chief sa lahat na tutulong siya, sabik na ang mga tao. Nagtanong sila kung bakit sa mga bakod pa niya napiling magsimula. Ano man ang proyekto, kaligtasan ang una, at hindi mapipigilan ng isang pader na gawa sa kahoy ang mga halimaw. Mula sa pundasyon hanggang sa isang tiyak na taas, iniisip ni Masa na gawin itong bato. Maraming materyales mula sa kalapit na bangin, at tiyak na mas magiging matibay ito mula sa harap. Nag-aalala ang isa na wala silang sapat na tao para buhatin ang ganoon karaming bato papunta sa tarangkahan, ngunit sinabi niyang ayos lang kahit na kailanganin nilang palibutan ang buong nayon. Tutal, nabuhat at nadala na nilang dalawa ni May ang lahat ng kailangan kaninang umaga. Naglabas siya ng toneladang bato mula sa kanyang dimensional storage box skill. Dahil doon, hindi na magiging problema sa kanila ang pagdadala ng mga gamit, ngunit gulat pa rin ang mga tao na mayroon pala siyang ganoong skill. Dahil dito, nagsimulang umusbong ang mga maling akala at chismis. Sa simula pa lang, pakiramdam na niya ay isa ito sa mga pambihirang skill na nakuha niya sa slots, kaya nagpasya siyang ilihim na lang ito. Sa pagpapatuloy, kailangan na nilang magtulungan sa pagpapatong-patong ng mga bato. Nagsimulang magtrabaho ang ilang taga-nayon, ngunit agad silang pinigilan ng project leader. Kung ipapatong lang nila ang mga bato, guguho ang pader sa kaunting puwersa lamang. May tamang paraan para gawin ito, at bibigyan niya ang lahat ng malinaw na halimbawa. Si Masa mismo ang gumawa sa isang buong bahagi at ipinakita sa lahat. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang laki at pagkakasunod-sunod ng mga batong ginamit nila dahil karaniwan itong nakakaapekto sa katibayan. Ayos lang mula sa harap, ngunit ang lalim ang talagang mahalaga pagdating sa tibay. Gusto nilang pagtuunan ang pagpapalaki ng espasyong nagdidikitan sa isa't isa. Sa pagpapalaki nito, masisikip ang pagkakakabit na mas mahirap sirain o galawin. Ang pagbabago lang sa paraan ng pagpapatong ay nagdudulot na ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng pader. Mayroon din siyang paraan para sa oras na lumaki ang kanilang pamayanan. Kapag ginagawa ang panlabas na patong ng mga bato, maaari silang gumamit ng backfill na ginagamit kahit sa mga pader ng kastilyo. Ang loob ay nilalatagan ng malalaking bato at pinupuno ng mas maliliit na bato na tutulong para madaling dumaan ang tubig ulan, kaya't kakayanin ng matibay na bakod ang ulan ng walang problema. Mas advanced na yon, at maaari na muna silang mag-focus sa mas simpleng mga bagay sa ngayon. Handa nang ibigay ang kanilang lahat, nanguna siya, at hinikayat ang lahat na sundan ang kanyang mga hakbang. Nag-aastang anga si Masa ngayon, ngunit natatawa siya dahil dati ay lagi siyang pinapagalitan ng kanyang mga amo. Maya-maya, may ibang tumawag sa kanya, humihingi ng sandaling pakikipag-usap. Ang mga kababaihan ng nayon na nasabihang kaya niyang padaliin ang pagluluto at pagpapakulo. Narinig niya na sila raw ang karaniwang nagluluto at naghahanda ng pagkain para sa buong nayon at ginagawa nila ito sa apoy, kaya gusto niyang gumawa ng kalan. Mataray, halos nagbabanta, nilang tinanong kung pagkatapos pa ba ng bakod iyon, at napagtanto niyang hindi ito pakiusap, kundi isang utos mula sa mga nagmamando sa kusina. Sa anumang sitwasyon, alam niyang magiging delikado kung magagalit sila sa kanya. Dahil dito, masunurin siyang nangakong gagawin ang mga kalan kasabay ng bakod, na nagligtas sa kanya sa malaking gulo at sa halip ay napasaya pa sila. Kalaunan, nakipagkita si Masa sa mga kababaihan sa plaza. Siya na mismo ang gagawa ng stonework para sa mga kalan, pero kailangan pa rin niya ang kanilang kooperasyon. Sabik silang gawin ang lahat ng kanilang makakaya, at nagtanong kung may kailangan pa siya bukod sa bato. Bilang panimula, pinakuha niya sila ng iba pang materyales na gagamitin, tulad ng luwad, damo, at buhangin. Isisingit niya ang mga ito sa mga siwang ng bato, na magreresulta sa mas matibay na istruktura. Paghahaluin ang damo at buhangin sa luwad, na magsisilbing pandikit at pipigil dito na maging masyadong marupok. Si May ang naatasang mamuno sa gawain, kaya nanguna na siya para tulungan ang lahat. Samantala, lalo pang nag-alok si Masa at sinabi sa lahat na ipaalam sa kanya kung may kailangan pa sila. Dahil nagtanong siya, humiling sila ng malalalim na mangkok na gawa sa kahoy at mga kagamitan sa pagkain. Hindi naman iyon masyadong ubos ng mana, kaya dinagdagan pa niya ng mga mesa at upuan para sa lahat, dahil lahat ng iyon ay makakatulong at madali lang gawin gamit ang kanyang crafting skills. Bagamat abutin ng ilang araw para makumpleto, nangako siyang gagawin niya ito sa takdang panahon. Maaari pa nga silang gumawa ng may bubong na plaza na magpapahintulot sa kanilang magluto kahit masama ang panahon. Nagulat sila sa kanyang kumpiyansa at mga ideya. Hindi lang siya matalino, humanga rin sila sa kanyang galing sa paggawa. Nahihiya niyang sinabi na wala lang iyon at mga bagay lang na natutunan niya sa dati niyang trabaho. Mas lalo nitong pinukaw ang kanilang kuryosidad
at nagtaka sila kung ano ba talaga ang dati niyang ginagawa. Ang totoo, ginawa lang niya ang lahat ng kailangang gawin, na napakahirap na trabaho rin naman. Walang espesyal doon, mga walang katapusang gawain lang na laging mabigat para sa kanyang katawan. Dahil nakaraan na ang lahat, masigla niyang hinikayat ang lahat na simulan na ang paggawa sa kung ano ang nasa harapan nila. Nakakapagod dahil ang mga araw ay puno ng pagbubuhat ng mabibigat na bato. Sa kabutihang palad, nakakatuwang gawin ang mga bagay kasama ang mga taga-nayon. Hindi nagtagal, maging ang mga bahay ay nagsimula ng mapabuti mula sa simpleng kubo patungo sa mga estrukturang gawa sa kahoy. Ang mga mangkok at kagamitan ay natapos din agad, at sinimulan pa niya silang turuan ng mga paraan ng pagtatanim. Sa isang pagkakataon, na-interes sila sa chopsticks na ginagamit ni Masa. Laging mainit at nakakapagod magtrabaho, ngunit tuloy-tuloy ang pag-unlad, at hindi nagtagal ay ibang-iba na ang itsura ng nayon ng rabbit folk kumpara noong bago siya dumating. Nakatayo sa gitna ng lahat ng ito si Toro, na hindi makapaniwala sa laki ng ipinagbago ng kanyang minamahal na tahanan. Hindi niya mapigilang mapangiti. Pagkalipas ng ilang araw, lahat sila ay nakahinga ng maluwag sa tagumpay habang ang matibay na harang na bato ay nakatayo na ngayon para protektahan ang kanilang tahanan. Bawat isa sa kanila ay nagsigawan sa pinaghalong pagmamalaki, at gulat na sila mismo ang gumawa nito. Habang nagdiriwang sila, isang matinis na boses ang tumawag, sinasabing tumigil na at magmadali dahil handa na ang hapunan. Maingay at masaya ang may bubong na plaza habang sama-samang kumakain ng hapunan ang buong nayon. Mas komportable na ngayon, lalo na't mainit ang bagong kalan. Natutuwa si Masa na nagustuhan nila ito. Bagamat nakakahinayang na hindi gaanong ginagamit ang mga tinidor, maganda na nagustuhan nila ang chopsticks. Maya-maya, napansin siya ng chief na nakikisalamuha sa iba. Pinasalamatan siya ni Toro sa lahat ng ginawa niya, ngunit iginiit ng tao na lahat sila ay tumulong para mangyari iyon. Hindi sapat ang mga salita para ipahayag ang kanilang pasasalamat, ngunit katapatan lang ang mayaalok nila sa kanya sa ngayon. Tumakbo si May para yakapin siya ng mahigpit, masaya dahil muling umuunlad ang nayon dahil sa kanya. Sobra siyang masaya. Ang itsura ng kanyang masayang mukha ay ipinakita sa bulwagan ng mga Diyos, kung saan pinapanood ng dalawang Diyosa ang maayos na takbo ng mga pangyayari kahit walang pakikialam ni Marie. Ikinatwiran niyang hindi siya nagkamali at sinuwerte lang siya sa kinalabasan nito. May 11 skills ang binata, kaya natural lang na mag-alala siya, pero nagpatuloy pa rin siya at nakakuha ng mas marami pang skills ng mag-isa. Sa madaling salita, isa siyang anomalya sa mga tao at pareho nila itong napansin mula pa sa simula. Karamihan sa mga tao ay ipinanganak na may ilang regalo, ngunit iba siya. Pinuri ni Heste ang kanyang asawa sa pagpili ng ganoong kainteresanteng tao para ipatawag. Halos hindi umunlad ang sibilisasyon at kultura ng mundo sa loob ng 10 taon. Sandali pa lang nandoon si Masa, ngunit nagsisilbi na siyang susi at dahilan para baguhin ang lahat ng iyon. Kakaiba talaga ang binata. Maaari na silang mamuhay ng komportable at ligtas. Bagamat iginigiit niyang simula pa lang ito. Sa isang punto, maaari pa nga silang magtayo ng mga bahay na gawa sa ladrilyo at tawagin ang kanilang sarili na isang tunay na bayan. Ayaw niyang banggitin ito, pero ang pinakamahalaga sa kanya ay ang mga palikuran dahil nakakasawa ng gawin ito sa labas. Dahil nasa isang fantasy world naman sila, nakaisip siya ng ideya at sinabing may itatanong siya sa lahat. Nagtataka siya kung mayroon bang mga slime sa mga kalapit na lugar. May isang kolonya sa may bangin, ngunit mga mapanganib silang nilalang na tumutunaw ng lahat. Ngumiti si Masa dahil ito mismo ang mga kondisyon na inaasahan niyang makuha. Sa huli, kailangang pag-usapan ng nayon ang sanitasyon at kalinisan. Kung seseryosohin nila ito, kakailanganin nila ng mga materyales, kahit man lang para sa sahig na lupa. Para magawa iyon, kakailanganin nila ng graba, apog, at malabong tubig, kaya tinanong niya ang lahat kung may dagat malapit sa nayon. Biglang naging napakalamig at tahimik. Wala siyang ideya kung bakit nagbago ang pakiramdam. Kinumpirma ni May na malapit lang ang dagat at doon sila nang daling, kung saan sila dating nakatira. Inihayag ni May na tumakas sila mula sa karagatan. Idinagdag ng lalaking kuneho na pinalaya sila ng mga tao at nagsimulang umiyak. Ramdam ang kanilang pighati, hindi maiwasan ni Masa na mandiri sa mga pangyayari. Inusig sila ng mga tao pero buong pusong tinanggap pa rin siya ng mga rabbit folk sa kanilang tahanan. Para maibsan ang tensyon, nagtanong siya kung ginawa ba niyang alanganin ang sitwasyon sa mesa. Dagdag niya, kung gusto nilang pagandahin ang pamayanan, kailangan nila ng mga materyales na sa tabing dagat lang makukuha. Gayunpaman, ang lugar na pinanggalingan nila ay tiyak na napakahalaga para sa kanila. Nakalulungkot, hindi niya sila basta-basta na lang makakaladkad pabalik doon. Kaya iniisip niyang mag-isang pumunta sa dagat. Gayunpaman, kinaumagahan, nagulat siya ng lihim na sumama si May. Sinabi niya ritong hindi siya maaaring sumama dahil maaaring mapanganib ang paglalakbay para sa kanya. Idinagdag pa niya na natalo lang niya ang hobgoblin dahil natisod ang halimaw. Magiging mahirap kung isang kawan ng mga goblin ang sumalakay sa kanila at kailangan nilang lumaban. Kailangan man lang niyang makipagduelo sa mga halimaw.
Sumingit ang mas matandang kuneho at sumang-ayon na magiging mapanganib para sa kanya ang pagsama sa ekspedisyon dahil wala siyang sapat na karanasan sa labanan. Nang makita ang chief ng nayon, nagpasalamat si Masa na pumunta ito para ihatid siya. Binigyan siya ng matanda ng baluti para tulungan siyang protektahan ang sarili sa kanyang paglalakbay. Humiling siya na kung sakaling makakita si Masa ng mga nakaligtas na demi-human sa kanilang lumang nayon, sabihin sa kanila na ligtas sila at umuunlad sa kanilang bagong lupain. Sumang-ayon si Masa sa kanyang hiling at tiniyak sa kanya na ipararating ang kanyang mensahe. Tahimik, naisip din niyang imbestigahan ang sitwasyon ng mga natitirang beast folk sa lugar. Dahil dito, ipinagkatiwala rin niya si Mai, Lulu at ang iba pa sa chief. Tinitigan niya ang batang kuneho ng may pagmamahal sa kanyang mga mata. Umiiyak ang batang kuneho habang nagpapaalam siya at sinasabihan itong magpakabait habang wala siya. Matapos gawin ang lahat ng kinakailangang paghahanda, umalis na siya sa pamayanan. Sa ika-4 na araw ng kanyang paglalakbay, nagsimula siyang tumakbo at naramdaman ang hagupit ng hangin at ang mabilis na pagdaan ng tanawin. Hindi niya nararamdaman ang pagod sa kanyang katawan at minamapa niya ang kanyang destinasyon gamit ang kanyang map skill. Sa isang punto, nakita niya ang karagatan habang palubog ang araw. Sa daan, nakasagupa siya ng iba't ibang halimaw na madali niyang napatay. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay, isang grupo ng mga lalaki na natumba ang karwahe ang humingi ng tulong. Pumayag siyang tulungan sila, ngunit lingid sa kanyang kaalaman na mga bandido pala ang mga lalaki na handang umatake sa kanya. Nilabanan niya silang lahat at sa huli, tinalo niya ang mga bandido. Kung ikukumpara sa hobgoblin na nakasagupa niya kanina, wala lang ang grupo at pinabagsak niya silang lahat gamit ang pamalong na pulot niya. Hahampasin na sana niya muli ang bandido nang maalala niya ang mga salita ng Diyosa na dapat turuan ng leksyon ang masasamang tao. Sa kabila nito, ginamit niya ang kanyang healing magic at pinagaling ang mga sugat na idinulot niya. Hindi niya kayang iwan sila na may mas malalang mga pinsala. Bilang kapalit sa pagpayag na mabuhay sila, nakuha niya ang kanilang mga gamit at ang sandatang pinakagusto niya. Isa itong win-win deal. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakbay, biglang nag-react ang mapa at itinuro siya nito sa baybaying dagat na bayan na hinahanap niya. Nagtaka siya kung ito ba ang bayan kung saan nakatira si Mai at ang iba pa. Dahil dito, inihanda niya ang kanyang mga gamit bago tumungo sa nayon. Mula sa malayo, natatanaw niya ang watchtower na tila ganap ng inabandona. Habang naglalakad siya palapit, mukhang sinalakay at ninakawan ang lugar. Habang papalapit sa nayon, nagulat siyang makita ang isang grupo ng mga goblin sa gitna ng isang pagsalakay. Lahat sila ay bumaling sa kanya at sumugod. Binitiwan niya ang kanyang bag at kinuha ang kanyang espada mula sa kanyang imbakan. Pinag-aralan niya sila ng mabuti at napagtantong mga hobgoblin din sila, ngunit mas mahihinang uri. Pagkatapos ay binunot niya ang kanyang espada at iwinasiwas ito laban sa mga goblin. Madali niyang tinamaan ang mga kalaban gamit ang espadang nakuha niya mula sa mga bandido. Dahil dito, magagamit na niya sa wakas ang kanyang kaisa-isang combat skill, ang swordsmanship level 1. Walang magic. Ito ang teknik na siya mismo ang nag-develop at hindi mula sa system. Noong nasa eskwela pa, natuklasan niyang may talento siya sa kendo kaya ngayon, madali niyang magagamit ang mga pangunahing kaalaman nito para lumaban. Ipinakita niya ang kanyang galing sa kendo at tinamaan ang mga goblin. Nakikitang isa-isa silang bumabagsak, tiwala siyang matatapos niya silang lahat gamit ang espadang nakuha niya. Pagkatapos, mula sa kung saan, isang baboy ramo na may sakay na goblin ang sumusugod sa kanyang direksyon. Nakikipaglaban si Masa sa boss ng grupo. Sumugod sa kanya ang halimaw at inihanda niya ang sarili para sa salpok. Tumilapon siya sa lupa, ngunit agad siyang bumangon. Muling sumugod sa kanya ang halimaw. Hinihingal, kailangan niyang makahanap ng paraan para talunin ang goblin na kumokontrol sa baboy ramo. Bukod pa rito, mahirap para sa kanya na abutin ang goblin gamit ang kanyang espada habang nakasakay ito sa baboy ramo, at ang paglapit sa kanyang target ay nangangahulugang matatangay siya ng napakabilis na pagsugod ng baboy ramo. Pakiramdam niya ay nasa isang aksidente sa trapiko siya. Maya-maya may napagtanto si Masa. Ang baboy ramo ay parang isang mabilis na sasakyan na mahihirapang huminto kapag may buwelo na. Nang mapagtanto ito, inactivate niya ang kanyang storage space at kumuha ng isang malaking troso at ginamit ito para pigilan ang boss sa pag-atake muli sa kanya. Ang epekto ng troso ay naging sanhi ng pagtilapon ng goblin mula sa baboy ramo. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Masa na tapusin ang laban at itusok ang kanyang espada sa dibdib ng halimaw. Hinawakan niya ang kanyang espada at pinilit ang sarili na tapusin na ang laban. Pagkatapos ay sumugod siya sa mga natitirang goblin na lahat ay sinubukang tumakas sa kanya para humingi ng tulong. Nagpanik siya sa pag-isip na mas mahihirapan siyang harapin sila kapag nangyari ito. Maya-maya, isang ulan ng mga palaso ang bumanat sa direksyon ng mga tumatakbong goblin. Dumating ang mga kabalyero ng Greatest Kingdom na nag-aalok ng tulong sa kanya. Hinihingi ng isa sa mga kabalyero ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit dahil nahihilo pa siya mula sa laban, hindi siya nakapag-focus at hindi nasagot ang tanong. Dahil sa pagkainip, sinigawan siya ng lalaki.
Sumingit ang isa pang kabalyero at humingi ng paumanhin para sa kanyang tauhan. Nagpakilala siya bilang si Smith, ang kapitan ng unit, at naroon siya para sa Goblin Slaying Quest. Gayunpaman, mukhang huli na sila dahil nagawang talunin ni Masa ang mga goblin ng mag-isa na kamangha-mangha. Pinasalamatan sila ni Masa sa pagligtas sa kanya. Sa wakas ay nagpakilala siya at ibinahagi na naglalakbay siya para maghanap ng mga mapagkukunan. Napagtanto niya na ang mga kabalyero ang nagbabantay sa teritoryo. Samantala, napagtanto ni Smith na baka may alam si Masa tungkol sa mga rabbit folk. Gayunpaman, ang problema ay kung paano nila makukuha ang impormasyon mula sa kanya. Humanga siya na nagawang talunin ng binata ang boss ng grupo ng mag-isa. Ipinagpatuloy niya ang usapan para alamin kung taga-kalapit na nayon si Masa. Nagtatanong ng iba pang pribadong detalye tulad ng kanyang edad, trabaho, at kung isa siyang skill wielder. Diretsahang tinanong ni Smith kung gusto niyang sumali sa mga knight. Natigilan si Masa, naiintindihan na ngayon na gusto siyang i-recruit. Tinanihan niya ang alok, sinabing may utang na loob siyang kailangan munang tuparin at maglalakbay dahil dito. Dahil sa paghanga, marahas siyang tinapik ni Smith sa likod. Pinupuri siya sa kanyang marangal na layunin, hindi tulad ng mga knight na pera, babae, at katanyagan lang ang iniisip. Tinanong naman ng binata kung saan nagpunta ang mga matatanda sa lugar. Sumagot ang knight na naghahanap sila ng kanlungan sa kalapit na nayon dahil sa pag-atake ng mga goblin. Dahil nalutas na ang problema, maaari na silang tawagin pabalik. Bago sila tawaging pabalik, iminungkahi ni Masa na itapon muna ang mga bangkay ng goblin at tinanong kung tutulong ba ang lalaki sa kanya. Mukhang walang alam si Smith, kaya ipinaliwanag niya na kung iwan nila ang mga bangkay sa bukas na lugar, baka makaakit ito ng ibang mga hayop. Bukod dito, kung mabubulok sila, maaari silang magdulot ng sakit, kaya dapat silang maghukay ng butas, sunugin ang mga bangkay, at ibaon ang mga ito. Nagsimulang tumulong ang mga knight at tinipon ang mga bangkay. Naisip tuloy ni Masa na hindi masyadong mataas ang antas ng sibilisasyon sa panig ng bayan dahil hinahayaan nilang mabulok ang mga bangkay ng hayop sa labas. Nanguna siya sa daan at nakahanap ng perpektong lugar para ibaon ang mga bangkay. Pagkatapos ay nakita niya ang isang nakatagong espasyo sa likod at tiningnan ito, nagulat sa kanyang nakita. Samantala, nagulat si Heste sa pag-unlad ni Masa at hiniling kay Marie na i-rewind ang mga eksena mula sa simula. Nakita nila kung paano tinalo ng lalaki ang goblin boss habang nakasakay sa baboy ramo. Hiningi ni Heste ang impormasyon ni Masa na mayroon sila sa file. Nabasa niya na top 8 siya sa National Kendo Tournament noong siya ay nasa ika-9 na baitang. Siya ay runner-up sa Boxing Perfectional Tournament noong high school. Iniisip niya kung normal ba ang mga tagumpay na yon para sa mga piniling ma-reincarnate. Nagtataka sila kung may nangyari ba noong binago ni Zeus ang kanyang katawan para sa reincarnation. Hindi dapat magkaroon ng galing sa pakikipaglaban si Masa, pero ngayon, mukhang kaya na rin niyang lumaban sa mga hayop bukod sa pagtatayo. Mukhang nakahina ng maluwag si Marie nang marinig ito, ngunit itinuro ni Heste na ito ay isang mapanganib na sitwasyon dahil maaaring sirain ni Masa ang balanse ng kanilang mundo. Dagdag pa, kung hahayaan nila ang mga bagay-bagay, may posibilidad na maglaho si Marie. Pagbalik sa nayon, nagpasalamat ang mga tao kay Smith at sa kanyang mga knight sa pagligtas sa kanilang nayon. Dahil sa kanila, nakabalik na sila sa kanilang mga tahanan at ipinagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, nilinaw niya na si Masa ang mismong tumalo sa mga goblin. Kaya bilang kapalit, nais nilang bigyan siya ng gantimpala bilang tanda ng pasasalamat sa katapangang ipinakita niya. Nag-alinlangan si Masa noong una ngunit tinanggap din ito kalaunan. Tumingin si Smith sa pinuno ng nayon, si Garv, at tinanong kung maibibigay niya ang gantimpala. Mukhang naguguluhan si Garv dahil mahirap ang kanilang nayon, kaya anumang bayad bukod sa serbisyo sa gabi kung saan sila kasalukuyang exempted ay magiging mahirap para sa kanila na ibigay. May ibang nasa isip si Masa bukod sa pera. Nilinaw niya na mas interesado siyang makatanggap ng mga kahon na gawa sa kahoy o mga banga ng tubig. Nagulat si Smith na yun lang ang gusto niya. Kinumpirma ng binata na kailangan niya ang mga ito para magdala ng tubig dagat at mga shellfish. Naalala ni Smith na pumunta siya sa nayon para maghanap ng mga materyales at tinanong kung kinukumpleto pa rin niya ang mga ito. Muling kinumpirma ni Masa at inulit na kailangan niya ng mga materyales para sa mga pader na lupa. Tumingin si Smith sa pinuno at sinabing ang hinihiling ni Masa ay parang napakaliit na kapalit para sa pagligtas sa buong nayon nila mula sa mga goblin. Gayunpaman, natigilan sandali si Garv. Sinabi niya na makakapagbigay siya ng mga kahon na gawa sa kahoy, ngunit mga banga ng tubig para sa mga naninirahan sa tabi ng dagat. Nakikita ni Masa na ayaw lang talaga siyang bigyan ng pinuno ng tamang gantimpala na nararapat sa kanya. Sumingit siya at sinabi sa kanya na hindi kailangang mag-alala ng kanyang nayon tungkol sa tubig at pag-imbak nito dahil mayroon silang balon malapit sa mga bukirin. Nagulat si Garv na alam niya ang tungkol sa nakatagong balon. Inamin ni Masa na natagpuan niya ang pinagmumulan ng tubig nang hindi sinasadya sa isang bakanteng lot sa dulo ng makitid na daan. Dahil dito, agad na hinuli ng mga knight ang pinuno dahil sa pagtatago ng pinagmumulan ng tubig para sa kanyang sariling kapakinabangan.
Sa buong panahong ito, akala nila ay salat sa tubig ang nayon, ngunit lumalabas na sakim lang ang pinuno at may mga iligal na pakinabang. Paalis na sana si Masa nang subukan siyang pigilan ng mga taga-nayon. Hinihingan nila siya ng pananagutan dahil hindi nila alam kung paano mabuhay nang wala ang kanilang pinuno. Nalilito, sinabi niya sa kanila na ang kanilang pinuno ang dapat sisihin. Gayunpaman, ayaw pa rin siyang paalisin at sinubukan pa siyang atakihin. Bilang ganti, sinuntok niya ang lalaki sa mukha. Sinubukan din siyang pabagsakin ng iba, ngunit nadaig niya ang lahat ng sumubok na saktan siya. Kalaunan, nakita ni Smith ang resulta ng gulo. Walang bigat na sinabi ni Masa na bigla siyang inatake ng mga taga-nayon, kaya kinailangan niyang kumilos. Mas madali silang kalaban kaysa sa mga goblin. Sinabi ni Smith na sumobra siya sa isang magulo ng sitwasyon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pinuno, tinatanong kung siya ang nasa likod ng pag-atake. Mukhang binalak niyang patayin si Masa at pagkatapos ay patahimikin din ang mga knight. Dahil dito, pinananagot niya ang pinuno sa pag-atake kay Masa. Ayon sa batas, ipapadala siya sa pagkaalipin. Nang marinig ito, nagmakaawa ang pinuno. Ang pagiging alipin ay katumbas na rin ng pagbibigay ng hatol na kamatayan at hindi niya ito matanggap. Ngumiti si Masa matapos makita ang kanyang reaksyon. Sinabi niya sa lahat na handa niyang kalimutan ang nangyari at gagawin nitong mas magaan ang sentensya. Magsisilbi pa rin sila ng parusa, ngunit hindi nito gagawing isang impyerno ang kanilang buhay. Tinanong ng pinuno kung ano ang kailangan niyang gawin para mapatawad. Sumagot si Masa na kailangan niyang sagutin ang kanyang mga tanong. Una, 2 taon na ang nakalipas, hindi ba't ang lupang tinitirhan nila ay pag-aari ng mga rabbit folk? Pagkatapos ay buong tapang niyang tinanong kung ano ang ginawa nila sa mga rabbit folk para paalisin sila sa kanilang tahanan. Nagnalit ang mga ngipin ng pinuno sa galit at sinabihan si Smith na turuan ng leksyon ang binata. Gayunpaman, hindi pumanig sa kanya ang knight at sa halip ay tinanong kung may kasalanan siya rito. Sakto namang, isang knight na nagngangalang Eldo ang pumunta sa harap ng pinuno, pinoprotektahan siya mula kay Masa. Nagulat ang lalaki sa kilos ng knight na nagtanong kung bakit siya masyadong interesado na hukayin ang isang isyu na 2 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay isiniwalat ni Masa na may malaki siyang utang na loob sa mga rabbit folk. Sa pagtingin sa kanila, masasabi ni Masa na may itinatago sina Eldo at Garv at determinado siyang alamin ito. Nang makita kung gaano kadeterminado si Masa na malaman ang nangyari sa mga rabbit folk, nagpasya si Eldo na sabihin ang katotohanan. Mukha namang malakas ang lalaki at tila siya ang tipo na pipiliting ilabas ang katotohanan mula sa kanya sa malaot madali. 5 taon na ang nakalipas, nang bagong umakyat sa trono ang bagong hari, hinangad niyang palawakin ang kaharian. Dahil sa ambisyong ito, sinakop ang mga nakapaligid na nayon at pamayanan. Isa sa mga nayon na iyon ay pag-aari ng mga rabbit folk. Inatasan sina Eldo at Garv na sakupin ito. Nagtagumpay sila na nagpilit sa mga rabbit folk na tumakas mula sa kanilang lupang sinilangan na pagkatapos ay sinakop ng kaharian. Bilang gantimpala, na-promote si Eldo bilang knight at si Garv naman ay hinirang na pinuno ng nayon. Sa huli, kasakiman ng kaharian ang lumamon sa lupain ng mga rabbit folk. Isiniwalat pa nila na ang mga rabbit folk na nahuli noong digmaan ay binihag at inalipin. Mas masahol pa, sila ay isinailalim sa kahihiyan at pinilit na mamuhay ng nakayuko sa kahihiyan. Sa galit, hinihiling ni Masa na palayain nila ang mga demi-human. Sinusubukang pakalmahin siya ni Smith, hinihimok siyang kumalma. Naiintindihan niya ang pagkadismaya ni Masa, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga alipin ay itinuturing ng pag-aari at hindi maaaring palayain ng ganoon kadali. Gamit ang lohikang iyon, tinanong ni Masa kung ang pagbugbog sa kanila at pag-alipin sa kanila ay gagawin din silang pag-aari niya. Sinabi ni Smith na mali ang kanyang pangangatwiran. Isinagot ni Masa na yon din ang walang katuturang lohika na nagpahintulot sa kanila na alipinin ang mga demi-human sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Smith na ang sitwasyon ay lampas sa kanilang otoridad at ang pagkaalipin ay pinahihintulutan ng batas ng kaharian. Nang gagalaiti sa galit, sumigaw si Masa, tinatanong kung katanggap-tanggap ba talagang alipinin ang gayong kababait na mga tao. Pinagbawalan niya silang magsalita tungkol sa pagkakapantay-pantay at batas gayong sila ay mga mamamatay tao lamang. Matapos ilabas ang kanyang galit, humingi ng paumanhin si Masa dahil sa pagiging dala ng kanyang emosyon. Binigyan niya sila ng oras para pag-isipan kung ano ang plano nilang gawin. Habang naglalakad siya palayo, biglang bumukas ang isang portal at isang kamay ang umabot, sinampal siya ng malakas sa mukha. Gulat, nakita niya ang Diyosa, na agad siyang hinila papasok sa portal. Nanghihinayang siya na dinala niya siya sa mundong ito para tumulong sa pag-unlad ng bansa, pero ngayon ay nakikipag-away siya sa mga pinuno nito. Natatakot siya na ang kanyang mga kilos ay maaaring maglagay sa kanilang dalawa sa panganib. Tumutol si Masa na dinala siya sa mundong ito nang wala siyang pahintulot, na naging dahilan para hindi na niya muling makita ang babaeng minahal niya. Naapektuhan ang Diyosa sa kanyang mga salita, ngunit sinabi pa rin sa kanya na hindi katanggap-tanggap ang kanyang pag-ugali. Umatras si Masa, inaamin na hindi niya posibleng labanan ang isang buong bansa ng mag-isa. Gayunpaman, ibang kwento ang sinasabi ng ekspresyon ni Marie.
Sinabi niya sa kanya na ibunyag ang kanyang sikreto dahil malinaw na may itinatago siya. Sinubukan niyang umalis ngunit hinawakan niya ang kanyang kamay, humihingi pa rin ng mga sagot. Hinila niya ang kanyang kamay pagkatapos ay sumuko rin sa wakas. May nag-aalalang ekspresyon, sinabi niya sa kanya na maaari siyang makipagdigma laban sa isang bansa kung gugustuhin niya talaga. Nalilito si Masa sa kanyang sinasabi kung gaano siya kalakas. Ipinaliwanag ni Marie na noong kanyang reincarnation, inayos niya ang kanyang katawan para makayanan ang mahika. Ito ay resulta ng pagpapadala sa kanya sa ibang mundo. Dahil dito, lubos na bumuti ang kanyang mana efficiency. Ang kanyang kasalukuyang mana recovery ay kayang makipagsabayan sa isang dakilang espiritu. At kung gagamitin ng walang ingat, maaari itong magdulot ng kapahamakan. Hindi pa rin kumbinsido si Masa, sinasabing wala siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang katawan. Sumagot ang Diyosa na kahit hindi niya ito nararamdaman, napakalaki ng kanyang mana. Para maging tiyak, kahit na tumakbo siya, halos hindi nababawasan ang kanyang stamina. Mas madali ring manipulahin ang kanyang mana, at ang kanyang pisikal na lakas ay higit pa sa ipinapahiwatig ng kanyang stats. Nang marinig ito, napagtanto ni Masa na lahat ng mga halimbawang ito ay nangyari na sa kanya noon. Inakala niyang normal lang ito pagkatapos ma-reincarnate, pero ngayon naintindihan na niyang abnormal pala ito. Sumang-ayon ang Diyosa at idinagdag na habang mababa pa ang kanyang level, tataas ng husto ang kanyang kapangyarihan habang tumataas ang kanyang magic level sa paglipas ng panahon. Sa wakas ay naintindihan ni Masa at nagkomento na sumobra siya sa pagbabago ng kanyang katawan. Humingi siya ng paumanhin na may nagsisising ekspresyon sa kanaglaho ng walang ibang salita, iniwan si Masa na nalilito. Kinabukasan, nakipagkita si Masa kay Smith na nagpaalam sa kanya na palalayain na ang mga demi-human mula sa nayon. Gayunpaman, hindi nila mapapalaya ang mga demi-human mula sa ibang mga pamayanan dahil walang otoridad si Smith sa labas ng kanyang jurisdiksyon. Tinanong ni Masa ang tungkol sa katayuan ng mga demi-human sa ibang lugar. Isiniwalat ni Smith na mayroong mga talaan ng mga demi-human na itinatago sa lungsod. Gamit ang impormasyong ito, plano ni Masa na pumunta sa lungsod at tanungin ang mga otoridad tungkol sa kinaroroonan ng iba pang mga demi-human. Nang mapansin ang kakaibang ekspresyon ni Smith, tinanong ni Masa kung may problema. Itinanggi ito ni Smith, sinabing natutuwa lang siyang makatulong. Nagbabala si Masa na kung mabigo ang negosasyon, lulutasin niya ang usapin sa pamamagitan ng puwersa. Agarang nakiusap si Smith na huwag iyong gawin, ipinapaliwanag na inayos niya ang pulong para maiwasan ang gulo. Hindi nagtagal, dumating ang isang karwahe para dalhin sila sa lungsod. Habang papalapit si Masa dito, tinanong niya kung anong uri ng lungsod ang kanilang pupuntahan. Sumagot si Smith na pupunta sila sa lungsod ng mga Knight, ang Portalum. Habang papalapit sila, hindi maiwasan ni Masa na mamangha sa kung gaano kaunlad ang lungsod. Sumang-ayon si Smith, idinagdag na bagamat hindi nito mapapantayan ang Fortress City, ang mga depensa nito ay walang kapantay. Hindi niya maiwasang ikumpara ang lungsod ng mga Knight sa nayon ng mga mangingisda na kulang sa pangunahing kaalaman at kalinisan. Ang lungsod ng mga Knight ay umaalingasaw din sa mga bangkay ng hayop. Mukhang ito ang pamantayan sa kanilang mundo at ito ay labis na nakakabagabag sa kanya. Sa kabilang banda, maaaring ito ay isang senyales na magiging posible ang pagpapalaya sa mga beast. Samantala, nakita siya ng mga Knight na tumatawang mag-isa ng kakaiba, na tila nakakabahala. Papunta na sila ngayon sa konseho, at dahil makikipagkita sila sa pinuno ng lungsod para sa negosasyon, kailangan niyang i-verify ang kanyang pagkakakilanlan sa tarangkahan. Hiniling ni Smith na ihanda niya ang kanyang guild card para masuri ng mga gwardiya. Biglang kinabahan si Masa. Pagdating nila sa Portalanes Adventurers Guild, pinagalitan siya ni Smith dahil wala siyang guild card. Ikinumpara niya ang binata sa isang tamad dahil dapat ay kumuha na siya ng card noong siya ay 12 taong gulang. Higit sa kahihiyan, natutuwa lang si Masa na hindi nabunyag ang kanyang sikreto bilang isang reincarnated soul dahil sa kawalan niya ng guild card. Sinalubong siya ng receptionist ng guild at inutusan siyang ilagay ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng magic tool sa kanyang harapan. Namangha siya kung paano nito otomatikong bubuin ang guild card. Ipinaliwanag ng receptionist na ang mga guild card ay isang teknolohiyang ipinagkaloob ng mga Diyos. Ipinaalala niya sa kanya na ang pandaraya o pamimike ay parurusahan. Idinagdag din niya na maaaring panatilihing pribado ang personal na impormasyon, ngunit ang kanyang pangalan, rehistradong guild, at criminal record ay hindi maaaring itago. Bukod pa rito, ang impormasyon ay ginagamit lamang para sa pag-verify ng pagkakakilanlan at hindi maaaring ma-access ng iba maliban kung ang may-ari ay pumanaw na. Medyo nagulat si Masa na napakaganda ng kanilang proteksyon sa privacy dahil hindi niya ito inaasahan. Pagkatapos ng proseso, ibinigay niya sa kanya ang kanyang guild card. Nang matanggap niya ito, mukhang sabik na makita ng dalawang knight sa likod niya ang kanyang stats. Maingat niyang pinag-aralan ito at inutusan itong ipakita ang kanyang mga detalye. Walang pakialam niyang tiningnan ang kanyang card at naisip na para lang itong status screen pero nakaprint. Samantala, hindi makapaniwala ang dalawang knight sa dami ng mga skill na nakalista sa kanyang card. Sinubukan niyang itago ang kanyang mga skill ngunit huli na ang lahat.
Nag-usat sa likod niya ang mga nagulat na knight dahil sa hindi makapaniwala. Karaniwan, ang isang adventurer ay may isa o dalawang skill lamang ngunit ang binata ay may mas maraming titulo sa kanyang card kaysa sa nakita nila dati. Sinabihan sila ni Masa na ilihim ang kanyang sikreto at palampasin na lang ito. Sumang-ayon ang dalawa. Dahil hindi rin nila maintindihan ang kanyang skill set, pinag-usapan nila kung paano sila gagawa ng kapani-paniwalang kwento para sabihin sa pinuno ng lungsod. Kailangan nilang ayusin ang kanilang kwento tungkol sa kanyang background, kung hindi, mabubuking sila at mapaparusahan sa pagsisinungaling. Kalaunan, nakarating na rin sila sa City Hall kung saan gaganapin ang pulong. Sinalubong sila ng receptionist at sinabihang magtungo sa conference room isa para sa pulong ni Masa. Matapos payagang pumasok sa hall, nakahinga silang lahat ng maluwag ngunit ramdam din ang pressure na matanong. Habang naglalakad sila patungo sa meeting room, ipinaliwanag ni Smith na makikipagkita si Masa sa kinatawan ng lungsod na siyang Grand Master ng mga knight. Karaniwan, imposible ang ganitong uri ng pulong, ngunit naging interesado ang pinuno kay Masa kaya pumayag siya. Sa wakas ay nakarating sila sa silid at pinayagang pumasok. Pagkatapos ay nakilala ni Masa ang pinuno, si Lance. Agad niyang naramdaman na ang presensya nito ay nasa ibang antas kumpara sa ibang mga knight. Mula rito, masasabi niyang hindi magiging madali ang negosasyong ito. Lumapit siya sa pinuno at nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng audience. Gayunpaman, sinabihan siya ni Lance na itigil na ang pagpapaligoy-ligoy dahil naipaalam na sa kanya ang agenda nitong palayain ang mga demi-human. Diretsahan, sinabi sa kanya ni Lance na sa ganitong uri ng kahilingan, dapat ay mayroon siyang mahalagang bagay na ipagpapalit. Sa paghusga sa kanyang kilos, wala siyang balak na gamitin ang pera para makipag-usap. Nagtataka siya kung ano ang iaalok sa kanya ni Masa. Tahimik na pinagmamasdan ni Masa ang pinuno sa kanyang harapan na tila napakalma at medyo mahirap basahin. Walang anumang maduming taktika, nagpa siya si Masa na ipakita ang kanyang mga baraha dahil ito ang magiging pinakamalaking kasunduan mula nang itatag ang lungsod. Kalmado at buong seryoso, sinabi ni Masa na ang kanyang alok sa lungsod ay ang kanyang malawak na kaalaman. Hindi makapaniwala si Lance sa kanyang malabong alok at hinihiling na ipaliwanag niya ito para maintindihan ng lahat. Ipinaliwanag ni Masa na sa kanyang kaalaman, pabababain niya ang bilang ng namamatay at pagbubutihin ang kalinisan at supply ng pagkain. Bukod dito, dadagdagan niya ang mga trabaho para mapabuti ang produksyon at antas ng pamumuhay. Kung papayagan, maganda kung magsisimula sila sa mga karwahe dahil napansin niya kung gaano kamatagtag ang biyahe. Ang mga karwahe ay kulang sa mga mekanismo ng spring para sipsipin ang pagyanig at gawing mas maayos ang biyahe. Nag-alok siyang gawan sila ng mga karwahe na mas komportable at mahusay gamit ang kanyang abanteng kaalaman. Idinagdag din niya na hindi dapat nakayapak ang kanilang mga kabayo. Naantala ang kanyang diskusyon nang lumitaw ang sekretarya ni Lance at may iniulat. Pagkatapos ay sinabi ni Lance kay Masa na naiintindihan niya ang kahalagahan ng kaalamang inaalok niya. Totoo na ang mga pagpapabuting ito ang kailangan ng lungsod, ngunit sa ngayon, hindi nila siya mapagkakatiwalaan dahil wala pa siyang kredibilidad at walang solidong kolateral na maibibigay. Puno ng paninindigan, sinabi sa kanya ng pinuno na tumatanggi siyang magtiwala sa isang taong hindi nag-aalok ng isang konkretong asset. Kailangan muna ipakita sa kanya ng lalaki ang mga resulta. Maaaring makumbinsi nito ang mga taga-nayon at siya na mas magtiwala kay Masa. Nalilito sa sinasabi niya, tinanong ni Masa kung ibig sabihin ay dapat siyang sumali sa mga kabalyero. Narinig na ni Lance na tinanggihan niya ang alok ni Smith, kaya isinuko na niya ang posibilidad na iyon. Sa ngayon, humihingi siya ng mga resulta mula sa kanya, kaya hanggat hindi niya ipinapakita ang bunga ng kanyang kaalaman, hindi nila palalayain ang mga bihag na demi-human. Kaya dapat siyang magtrabaho doon hanggang magkaroon ng konkretong resulta, kung hindi ay papatayin siya sa pagsisinungaling sa lahat. Dahil dito, tinanong niyang muli si Masa kung handa pa rin siyang makipagnegosasyon kahit nakataya ang kanyang kaligtasan. Pumayag si Masa ng may buong paninindigan na ikinagulat ng lahat. Tinanggap ni Lance ang kanyang desisyon at idinagdag na sapat na ang pagpapabuti sa kalinisan ng lungsod at sa mga karwahe. Ipinapangako niya na kung makakita siya, kahit kaunting resulta, ibibigay niya sa kanya ang mga demi-human. Nang makitang natulala siya, itinulak niya ang lalaki na suriin ang mga papeles kasama ang librarian. Hindi makapaniwala si Masa na napakabait ng pinuno sa kanyang alok. Sinabi sa kanya ni Lance na magkaiba lang sila ng pananaw. Mula sa kanyang pananaw, mayaalis niya ang mga beastmen na maaaring magsimula ng rebelyon. Ito ay magandang kasunduan para sa kanya na may pakinabang pa. Bukod dito, pareho sila ng paniniwala na ang digmaan ay nagpakulong lang sa mga mahihina, at ito ay walang iba kundi isang pananakop. Napangiti ng malugod si Masa dito nang mapagtantong hindi pala tiwali ang pinuno ng lungsod. Sinabi ni Lance na maglalabas siya ng kautusan upang tipunin ang mga nagkalat na demi-human para palayain sila. Gayunpaman, tiyak na haharap sila sa oposisyon sa paggawa nito. Nagtanong siya kung may naiisip ba si Masa na paraan para harapin ang mga sasalungat sa kanilang kautusan. Tuwang-tuwang nag-isip ng isang pakana ang binata.
Matapos mag-isip, iminungkahi niya na hahamunin niya sa isang duelo ang lahat ng sasalungat sa kalayaan ng mga demi-human. Kung matalo sila, mawawalan sila ng karapatang magreklamo. Biglang nabuhayan si Lance dahil mukhang interesante sa kanya ang panukala. Magiging isang magandang panoorin ito, at matagal na siyang hindi naaaliw ng ganito. Gayunpaman, tiyak na hindi sapat ang plano. Dahil sila ang lungsod ng mga kabalyero, nirerespeto nila ang pinakamalakas. At kung matalo ng isa ang pinakamalakas, tiyak na siya ang mangunguna, at walang sasalungat sa kanyang mga kagustuhan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang espada, sa ikinagulat ni Masa. Itinuring siyang karapat-dapat na kalaban ni Lance matapos niyang mag-isang puksain ang isang kawan ng goblin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang espada laban sa binata, hinahamon ito sa isang duelo. Hindi makapaniwala si Masa. Hindi siya sigurado kung paano lalabanan ang pinuno ng mga kabalyero, lalo na't nakikita niyang sabik na sabik itong labanan siya. Ito ang kinatatakutan niya kaya't kaswal niya itong tinanggihan, sinasabing magiging problema kung masugatan ang pinuno. Gayunpaman, nakapagpasya na si Lance at inutusan si Smith na tingnan ang schedule ng arena para sa kanilang duelo. Walang pagpipilian, pumayag si Masa sa duelo at sinabihan silang ipaalam na lang sa kanya ang petsa. Pagkatapos ay tinalakay niya sa lahat ang kahalagahan ng kalinisan. Agad siyang nagsimula ng isang sesyon ng pag-aaral tungkol sa mga pangunahing kaalaman tulad ng kung bakit dapat panatilihing malinis ang mga bagay. Pagkatapos ay sinabihan niya ang lahat na magtipon ng mga tao para ikalat ang kaalaman. Dahil dito, nagsimulang tipunin ng mga kabalyero ang kanilang mga tauhan at umalis sa silid. Tiningnan sila ni Masa na may inis sa mukha, binabalaan sila na kung susubukan nilang takasan ang leksyon, tiyak na makakatanggap sila ng pribadong aralin. Nang makita ang pagkadismaya sa kanilang mga mukha, pinagsabihan niya ang mga kabalyero na bilang mga pinuno ng kanilang lungsod, sila dapat ang unang matuto ng kalinisan para maging mabuting halimbawa sa lahat. Pinuri siya ni Lance sa pagiging masusi at ipinaubaya sa kanya ang lahat habang siya ay nagsasanay. Gayunpaman, tumanggi siyang paalisin ang pinuno sa silid dahil kailangan din niyang matuto. Kalaunan, sinimulan ni Masa ang kanyang aralin sa kalinisan. Ipinaliwanag niya na dapat nilang matutunan kung paano itapon ng responsable ang kanilang mga basura. Ang basurang iniiwan sa labas ay makakaakit ng mga insekto at daga na nagdadala ng sakit. Mga sakit. Kaya bilang buod ng kanyang aralin, dapat nilang pakuluan ang kanilang tubig, lutuin ang kanilang karne, at regular na maglinis at maghugas. Ang aralin ay isang pangunahing kasanayan para mabuhay ang tao, ngunit kung titingnan ang mga kabalyero, tila kailangan nila ng oras para iproseso ang lahat. Humanga si Lance na kaya niyang magbigay ng disenteng aralin, ngunit nagdududa kung may mababago ang kalinisan. Itinuro ni Masa na ang pagsunod sa tamang kalinisan ay magpapababa sa bilang ng pagkamatay at pagkakasakit mula sa mga sanggol hanggang sa matatanda. Bukod dito, may iwasan nila ang pagkalat ng salot. Nang marinig ito, tinanong ni Lance kung sino ba talaga siya. Sa kanilang sentro ng pananaliksik, kakaunti ang impormasyong nakalap tungkol sa posibilidad ng salot. Ibig sabihin, napakalaki ng halaga ng impormasyon tungkol dito, kaya't hindi ito maituturing na patas na kasunduan. Nalilito, tinanong ni Masa kung bakit parang problema ang isang magandang kasunduan para sa kanila. Sinabi sa kanya ng pinuno na hindi maganda para sa kanya ang pagkakaroon ng utang na loob dahil sa uri ng kanyang trabaho. Tiningnan siya ni Masa nang may paggalang, iniisip na napakatapat niyang tao. Nagpasya siyang itigil ang pagiging mahinhin at nagtanong kung maaari niyang gamitin ang pandayan. Kailangan niyang pagbutihin ang karwahe at maraming bagay siyang gustong subukan. Binigyan siya ni Lance ng pahintulot at ayusin ito para magamit niya ito unang-una sa umaga. Idinagdag ni Lance na bagamat mayroon silang maayos na pandayan, wala silang sinumang bihasang manggagawa. Ipinaliwanag niya na dahil nasa hangganan sila, ang mga talentado ay kinukuha ng malalaking lungsod. Dahil dito, marami silang materyales na nakaimbak. Nang bumisita sila sa bodega, hiniling ni Masa na tipunin niya ang mga tauhan at kahit sino ay pwede. Hindi makapaniwala, sinabi niya na gagawa sila ng kumpletong inventaryo ng bawat isang materyal. Nadismaya, sinabi niya sa kanila na walang manggagawa ang gustong magtrabaho sa ganoong uri ng paggawaan. Pinakilos niya ang mga kabalyero at inutusan silang gumawa ng inventaryo para bilangin ang stock at kung gaano pa karami ang kailangan nila. Kailangan din nilang suriin kung may sira o depekto ang mga materyales para hindi maapektuhan ang kalidad ng kanilang mga produkto. Habang ginagawa nila yon, kailangan din nilang linisin ang bodega. Pagkatapos ay nakuha ni Lance ang kanyang atensyon. Sinabi sa kanya ng lalaki na bilang orden ng mga kabalyero, kaya nilang pamahalaan ng maayos ang kanilang mga yaman. Lalong nadismaya si Masa sa kanyang pahayag dahil malinaw na hindi iyon ang kaso. Nagkalat ang mga gamit at nakakita siya ng mga bagay na puno ng alikabok sa buong lugar. Dahil nagtrabaho siya dati sa isang hardware store, naiinis siya sa mga bagay na magulo. Sa dati niyang mundo, nagpapanatili siya ng 10,000 item sa stock. Kung malaman nilang may isang numerong mali, gugugol sila ng maraming oras para suriin ito. Nayayamot, inutusan niya ang pinuno na linisin ang imbakan sa likod hanggang sa maging malinis na malinis. Biglang natakot, agad na pumayag si Lance.
Nasa pinakaseryosong mode na ngayon si Masa at malapit nang ipagyabang ang kanyang perpektong kasanayan sa pagkontrol ng inventaryo. Kalaunan, siya na ang namuno sa mga kabalyero para ayusin muli ang paggawaan. Pinangunahan niya sila sa pag-aayos ng mga bagay, paglilinis ng mga ito, at pagtiyak na tama ang inventaryo. Ginugol nila ang buong gabi sa pagtatapos ng gawain. Kinabukasan, humanga siya sa kung gaano napabuti at umunlad ang trabaho. Pagkatapos ay tiningnan niya ang inventaryo at nabigla sa dami ng mga fantasy materials sa listahan tulad ng black steel, vermilion ore, at mithril. Nagkomento siya na sobrang dami ng stock sa loob ng bodega, na isang pag-aaksaya sa pananalapi ng lungsod. Sa kasamaang palad, tuloy pa rin ang mga padala ng ore kahit hindi ito ginagamit. Inamin ng kalihim na ito ay dahil sa pangmatagalang kasunduan sa pagkuha, kaya hindi nila mapigilan ang padala. Ang mga kontrata ay napirmahan na bago pa sila dumating sa lungsod at magtatagal pa ng 1 taon. Dahil sa sitwasyon, iminungkahi ni Masa na gamitin muna nila ang mga ore at iproseso ang mga ito para maging isang bagay na magagamit at mahalaga. Narinig niya ang tungkol sa toneladang ore na hindi pa niya naririnig dati, at kung paglalaruan nila ang iba't ibang ratio, maaaring makatuklas sila ng ilang kamanghamanghang alloy. Dahil tila nalilito ang kalihim, ipinaliwanag niya na kapag pinaghalo nila ang iba't ibang materyales, maaari silang makabuo ng iba't ibang metal. Halimbawa, kung paghahaluin ang tanso at lata, makakagawa sila ng bronze. Gamit ang bronze, makakagawa sila ng mga simpleng sandata. Ipinakita pa niya sa lalaki kung paano maghalo ng mga metal para makagawa ng mga alloy at gustong-gusto niyang subukang gumawa ng stainless steel. Nagsimulang malito talaga ang kalihim, kaya nag-isip si Masa ng paraan para ipaliwanag ito ng mas simple. Tinalakay niya na hindi gaanong ginagamit ang mga ore dahil hindi ito kasing tibay ng ibang metal. Kapag hinaluan ng ibang metal ang isang mahinang metal, makakagawa sila ng metal na may mga bagong katangian. Sa wakas ay naintindihan ng kalihim at napagtanto na kung masyadong komplikado ang proseso, mahihirapan ang isang baguhang manggagawa na pamahalaan ang paggawaan. Dahil sa impormasyong ito, nahinuha niya na kailangan nila ng isang taong may karanasan. Umalis siya sa bodega upang magproseso ng ilang papeles at maghanap ng manggagawa. Nang mag-isa, hindi na nag-aksaya ng oras si Masa sa pagsubok ng kanyang kasanayan sa pagpapanday. Sinuri niya ang status ng kanyang system, ngunit nagulat ng matuklasan na makakagawa siya ng espada sa pag-iisip lang nito. Dahil sa sobrang lakas ng kasanayan, ito ay halos isang cheat skill. Pagkatapos ay sinubukan niya ito upang makita kung gaano kadetalyado ang magagawa niyang sandata. Ginamit niya ang mga ore sa loob ng bodega at ginawa itong bakal. Napangisi siya nang malaman kung gaano kahalaga ang kasanayang ito. Mula sa bakal, pinag-isipan niyang gumawa muna ng maliit na sandata. Pagkatapos ay nakita niya ang isang kutsilyo na nakasabit sa mesa at nagpa siyang gumawa ng isa. Matapos tingnan ang pandayan malapit sa kanya, sa wakas ay kumilos na siya upang gumawa ng sandata para sa sarili. Matagal na niyang gustong subukang gumawa ng isa. Kaya tinunaw niya ang ilang bakal at pinukpok ito para makagawa ng kutsilyo. Inulit niya ang proseso hanggang sa mabuo ang sandatang nais niya. Ilang sandali pa, pinalamig niya ang metal sa isang timba ng tubig. Biglang lumitaw si Lance sa likuran niya at namangha nang makita si Masa na gumagawa ng mga sandata bukod pa sa mga bagay na kaya niyang gawin. Nagulat si Masa nang makita siya dahil hindi niya naramdaman ang presensya nito. Sinabi sa kanya ng lalaki na nasa nayon na siya mula patanghali at dumaan sa paggawaan para tapusin ang pagsusuri ng stock at patalasin ang kanyang talim. Pagkatapos ay tinanong niya kung makakagawa ba ang binata ng sandata na mas mahusay kaysa sa mga basura sa bodega at inalok na gumawa siya ng isa para sa pinuno upang subukan ang kanyang mga kasanayan. Kamakailan, napakapulpol na ng kanyang espada, at kahit ilang beses niya itong patalasin, ang talim ay bugbog na at madilim. Ang problemang ito ay minsan nakakaapekto sa kanyang mga duelo, at nakakalusot lang siya dahil sa kanyang mahusay na kasanayan sa espada. Naiintindihan ang kanyang pagkadismaya, nag-alok si Masa na tingnan ang kanyang espada, at kung ano ang magagawa niya tungkol dito. Dagdag pa, tinanong niya kung ano ang mga materyales sa kanyang mesa. Sinabi ni Masa na yon ay iba't ibang uri ng mga piyesa na kapag pinagsama, ay lilikha ng mga bagay na makakatulong sa mga tao sa bayan. Ang aparato na ginagawa niya ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagbuhat ng mabibigat na bagay. Mukhang nalilito si Lance at walang ideya kung paano gamitin ang aparato na ginagawa ni Masa. Bagamat hindi ito kasama sa kanilang kontrata, gustong subukan ni Masa ito. Sinabi niya na tatapusin niya at ilalantad ang aparato kinabukasan, kaya dapat dumating si Lance at magbigay ng kanyang opinyon tungkol dito. Pumayag ang lalaki, sinasabing interesado rin naman siya dito. Dahil dito, bumalik si Masa sa paggawa sa kanyang aparato at hiniling sa pinuno na umalis para makapag-concentrate siya. Nagsimulang lumabas ng paggawaan si Lance ngunit lumingon muli. Nakikita niyang sabik na sabik at nasasabik ang lalaki. Naaalala niya ang unang beses na humawak siya ng espada. Nagpaalam siya at sinabihang huwag masyadong pagurin ang sarili. Pagdating ng gabi, sa wakas ay natapos na ni Masa ang aparating ginagawa niya.
Medyo nasobrahan siya, pero ayos lang dahil gusto niyang makitang masaya at nakakatulong ang mga tao. Bukas, ipapakita niya sa lahat sa bayan ang pinaghirapan niyang maisakatuparan. Bukod dito, kailangan din niyang turuan ang mga tao kung paano gamitin ang aparating ginawa niya at ipagpatuloy ang aralin sa kalinisan. Pinag-iisipan din niyang magdagdag ng mabilisang kurso sa paggawa ng gamit. Pagdating ng umaga, nagising si Masa sa mukha ng isang babaeng hindi niya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala niya ito bilang mensahero ng mga kabalyero. Nagrereklamo siya na ipinasa sa kanya ng mga kabalyero ang lahat ng kanilang utos dahil abala silang lahat sa pag-aaral. Dumating siya para ipasa ang mensahe at ipaalala sa kanya ang nalalapit na duelo niya kay Lance sa loob ng 3 araw. Dapat siyang pumunta sa lugar ng pagsasanay sa umaga. Nagkomento siya na napakatapang niya para hamunin ang isang lalaking tulad ng kanilang pinuno dahil si Lance ay isang tunay na lulong sa labanan. Gayunpaman, maaari rin itong mga hulugan na gusto siya ni Lance. Gayunpaman, pinayuhan niya siyang maghanda para sa duelo dahil hindi ito magiging madali. Mayroon din siyang medical team na nakaantabay sa panahon ng duelo sakaling kailanganin niya ito. Tiniyak niya sa kanya na malamang ay hindi niya kakailanganin ang medical team at mag-ingat siya. Nagkomento siya na mukhang kapanapanabik ang duelo at matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong pananabik sa panonood ng isang duelo. Naalala ni Masa na kailangan niya ang tulong nito at hiniling na tawagin niya ang lahat sa plaza ng bayan dahil kailangan niyang magpakita ng isang bagay. Kalaunan, nasa plaza ng bayan si Lance at ang kanyang mga kabalyero at naghihintay na lumitaw si Masa. Noon din, lumabas si Masa mula sa balon at natuwang nandoon na si Lance. Napansin ng pinuno na ang aparating ginagawa niya kagabi ay nakakabit na malapit sa balon. Sa masayang boses, hiniling niya sa lahat na magtipon ng malapitan. Binanggit niya na ipapakita niya ang pag-igib ng tubig mula sa balon gamit ang bagong aparato. Gagawin nitong mas madali ang kanilang buhay at napakadali ring gamitin. Para simulan ang pagpapakita, tumawag siya ng isang babaeng taga-nayon para subukan ito, binibigyang diin na kahit babae at mga bata ay maaaring gumamit ng aparato. Una, magbuhos ng kaunting tubig sa butas ng bomba. Pupunuin nito ang mga puwang, aalisin ang hangin at lilikha ng vacuum. Hihilahin ng vacuum ang tubig mula sa ibaba pataas sa tubo. Pagkatapos ay kailangan nilang igalaw ang lever pataas at pababa. Magsisimula ng lumabas ang tubig mula sa balon patungo sa timba. Namangha ang lahat ng mga taga-nayon at itinulad ang proseso sa isang uri ng mahika. Nasiyahan sa resulta, tinalakay ni Masa na ang kagamitan ay tinatawag na bomba. Dahil matagumpay ang unang bomba, plano niyang magkabit din sa pangunahing bayan para magamit ang mga ito. Susunod, plano rin niyang pagbutihin ang karwahe dahil napaka-medieval nito noong huli niyang ginamit at makakaapekto ito sa kalakalan. Sinuri ni Masa ang ilalim ng karwahe at nakita na ito ay isang kahon lamang na may metal na ehe na tumatakbo sa base at may nakakabit na mga gulong. Para mapabuti ang karwahe, kailangang ihiwalay ang lugar ng pasahero mula sa mga gulong. Dapat magdagdag ng frame sa itaas at ang bahagi ng upuan ay dapat nakabitin dito. Pagkatapos nito, maglalagay ng mga spring sa harap at likod. Nang makita ang kanyang naguguluhang ekspresyon, ipinaliwanag ni Masa na alam lang niya ang mga pangunahing kaalaman at kailangan niyang subukan ang mekanismo ng vibration para makita kung gumagana ito. Sinimulan niya sa pagbuo ng base. Gamit ang kanyang advanced na kaalaman, gumawa siya ng blueprint, pinakinis ang kahoy, at pinagkabit-kabit ang mga bahagi hanggang sa mabuo ang katawan ng karwahe. Nang makumpleto ang unang prototype, hiniling niya sa pinuno na sumakay sa karwahe dahil naubusan na siya ng mana. Ikinabit nila ito sa isang kabayo, at isa pang kabalyero ang nagpatakbo nito para sa pagsubok. Habang gumagalaw ang karwahe, humanga si Lance dahil halos hindi ito nanginginig kumpara sa luma niya. Hindi perpektong makinis ang biyahe, ngunit komportable ito at mas mahusay kaysa dati. Ipinaliwanag ni Masa na nagdagdag siya ng shock absorber suspension, isang bagay na wala sa anumang karwahe sa kanilang lungsod sa kasalukuyan. Sa disenyo na ito, ang kaliwa at kanang gulong ay konektado ng isang ehe sa pamamagitan ng mga spring. Mga spring. Binanggit din niya na maaari siyang mag-eksperimento sa independent suspension kung saan ang bawat gulong ay gumagalaw at gumagana ng mag-isa. Mayroong ilang mga uri na maaari niyang subukan sa hinaharap. Bukod pa riyan, plano niyang gawing sapat ang laki ng bahagi ng pasahero para makapagdala ng 9 hanggang 10 tao. Tuwang-tuwa si Lance na marinig ito dahil magiging mas madali ang paglalakbay sa mga ekspedisyon. Sumang-ayon si Masa, sinasabing kailangan nilang patuloy na magpakilala ng bagong teknolohiya upang makagawa ng mga pambihirang pagbabago sa kanilang pang-araw-araw na buhay at gawing mas madaling pamahalaan ang mga bagay. Nang marinig ang tungkol sa pinabuting karwahe, nagboluntaryo ang ibang mga kabalyero na subukan ito at tingnan kung gaano ito kaginhawa. Habang abala ang iba sa pagsubok nito, tinawag ni Masa si Lance sa pagawaan upang ipakita sa kanya ang iba pang mga kasangkapang ginawa niya. Nangako siyang ituturo sa manggagawa kung paano ito ayusin. Naramdaman na may iba pang gustong pag-usapan si Masa, hinikayat siya ni Lance na magsalita ng hayagan.
Nagkomento si Masa na matalas ang commander at inamin na kailangan nila ng pagiging patas sa kanilang mga negosasyon. Sumang-ayon si Lance at tinanong kung ano ang nais ni Masa bilang kapalit sa labis na pagtulong sa nayon, lalo na't marami sa mga pagpapabuti ay hindi kasama sa kanilang kontrata. Diretsahang sinabi ni Masa na gusto niyang bumuo ng isang kasunduan na nagbabawal sa mga pananakop sa pagitan ng mga beast folk at mga tao. Dagdag pa, hiniling niyang makatanggap ng ilan sa kanilang sobrang ore. Natigilan sandali si Lance, malinaw na pinag-iisipan ang mga kondisyon. Matapos ang isang maikling katahimikan, pumayag siya at nakahinga ng maluwag si Masa. Dahil dito, isang kasunduan na magbibigay ng kapwa benepisyo sa magkabilang panig ang mabubuo. Hanggat hindi ito nakakasagabal sa kanilang pang-araw-araw na buhay, papayagan ito ni Lance. Gayunpaman, nagbabala siya na maaaring hindi gawin ng ibang mga bansa ang pareho, kaya dapat manatiling maingat ang binata. Nagpasalamat si Masa sa kanya at tinawag siyang isang kagalang-galang na tao. Nagpaalam si Lance at sinabihan siyang ibigay ang lahat sa kanilang paparating na duelo, sinabing inaasahan niya ang isang magandang laban. Kinilabutan si Masa sa komento, alam niyang haharapin niya ang isang tunay na baliw sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nagpapasalamat si Masa na naging maayos ang negosasyon nila ni Lance sa ngayon. Isang salita lamang ito sa ngayon, pero naniniwala siyang tapat si Lance at tutuparin ang kanyang salita. Dahil sa pagod, nagpasya si Masa na tapusin na ang araw at magpahinga upang mapunan ang nawala niyang mana. Biglang lumitaw ang kalihim at ipinaalala sa kanya ang lecture tungkol sa kalinisan, sinasabing naghihintay na ang lahat. Hindi nagtagal, dumating ang iba pang mga kabalyero, humihingi ng kanyang gabay sa mga bagong imbensyon na ipinakilala niya sa nayon. Matapos asikasuhin ang pangangailangan ng lahat, sa wakas ay nakapagpahinga na rin si Masa pagkatapos ng nakakapagod na araw. Hapo, humiga siya sa kama at napagtanto kung gaano kapagod magturo sa mga taong hindi alam kahit ang mga pangunahing kaalaman. Naalala niya ang mga araw na nagtatrabaho siya sa isang home improvement center, kung saan matyaga siyang tinuruan ng mga instructor hanggang sa siya ay ma-certify. Bigla niyang naisip kung kumusta na ang lahat sa kanyang pinanggalingan. Binuksan ni Masa ang bintana at inalala ang taong pinakamiss niya. Ngunit, hindi na nila kapareho ang langit o ang buwan na tinitingnan. Sana masabi niya ng direkta ang kanyang nararamdaman at nasusuko na siya sa pag-ibig kung hindi ito para sa kanya. Lumitaw si Marie, nakakaramdam ng konsensya sa kanyang pangungulila. Nakikinig siya habang naghihinagpis ito sa pagnanais na sumuko na sa pag-ibig at sa hiling na sanay na kapagpaalam siya. Sinusubukan niyang maliitin ang kanyang nararamdaman, ikinumpara ang kanyang karanasan sa isang tula tungkol sa pag-ibig na nabasa niya noon. Nakakalungkot, pero unti-unti na niyang natututunang tanggapin ito. Dahil sa pagkausisa, nagtanong si Marie kung anong klaseng tao ang babae. Inilarawan siya ni Masa bilang maliit at napakatamis. Inamin niya na para sa kanya, ito ay pag-ibig sa unang tingin. Noong una silang nagkita, napakasipag niyang magtrabaho at nahulog siya sa kanyang katatagan. Pagkalipas ng ilang buwan, sinabi niya sa kanya na gusto niya ito. Hindi siya magaling magpahayag ng damdamin, kaya naging malamya ang kanyang mga salita. Doon niya nalaman na mayroon na pala siyang kasama sa loob ng maraming taon. Pagkatapos noon, umalis siya ng bahay. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya makamove on dito, pero nagawa pa rin niya itong batiin sa araw ng kasal nito. Ang nakapagtataka ay nakilala niya sa nayon ng Rabbit Folk ang isang babaeng kapangalan nito. Ang pangalan niya ay Mai, at nabigla siya nang makita ito, na naging dahilan ng pagbabalik ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Napansin ang konsensya ni Marie, tiniyak ni Masa na ayos lang siya. Sinabi niya rito na may bago na siyang layunin sa buhay ngayon at ang pagtuunan ito ng pansin ay mas magaan sa pakiramdam kaysa sa pag-isip sa buhay na iniwan niya. Kung mayroon man, nagpapasalamat siya kay Marie sa pagbibigay sa kanya ng bagong layunin. Bumalik sa dati niyang ugali, sumang-ayon si Marie. Tutal, isa siyang diyosa, at dinala siya sa mundong ito partikular para sa kanyang papel. Tinignan siya ni Masa, naiinis sa kanyang mayabang na tono, ngunit napansin ang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Dati akala niya isa lang siyang palpak na diyosa, pero ngayon ay naiisip niyang isa pala siyang astig na diyosa. Nang marinig ang papuri, ngumiti siyang muli. Ang tanawin ay nagpasaya kay Masa at nagbigay sa kanya ng panibagong lakas para bumalik sa trabaho. Nagpaalam siya rito. Habang ipinagpapatuloy ni Masa ang kanyang mga gawain, tinitingnan ni Marie ang buwan na may ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Lumipas ang 3 araw. Abala si Masa sa pagtuturo, pagbabahagi, at pagpapalaganap ng kanyang nalalaman. Ang kanyang libreng oras naman ay ginugol lahat sa paghahanda para sa laban. Sa wakas, dumating na ang araw ng duelo nila ni Lance. Nagtungo si Masa sa arena at nagulat nang makita ang napakaraming taong pumapasok. Pumunta siya sa waiting room kung nasaan si Lance para tanungin ito tungkol doon. Humanga si Lance na talagang sumipot ang kanyang kalaban. Sinabi ni Masa na hindi niya inaasahang magiging sentro siya ng atensyon sa gitna ng isang pista. Ipinaliwanag ni Lance na gusto lang ng kanyang mga tauhan na makita siyang gumamit ng kanyang espada. Pagkatapos ay tiningnan niya nang may pananabik ang bagong panday na espada ni Masa at nagtanong kung mayroon din para sa kanya. Sumagot si Masa na walang namimigay ng custom na espada para sa isang duelo.
Pagkatapos ay inilabas ni Lance ang isang itim na great sword, sinasabing lubos niyang tatangkilikin ang duelo. Nakita ni Masa na gawa ito sa mas matigas na ore, ngunit ang pagkakayari ay halos kapareho ng ipinahiram na espada. Pagkatapos ay tinanong ni Lance ang kanyang kalaban tungkol sa sarili nitong sandata. Inilabas ni Masa ang kanyang bagong-bagong espada. Ngumiti si Lance at sinabing kapag nanalo siya, ang bagong espadang iyon ang pag-uusapan sa gabing iyon. Si Masa naman ay mumisi at sinabing susubukan niyang magpigil hanggat kaya niya. Sinabi ni Lance na ang huling taong naglakas loob na kausapin siya ng ganoon ay natuto ng kanilang leksyon sa mahirap na paraan. Kinabahan si Masa dito, at tinanong niya kung may karanasan ba si Lance sa pagkatalo. Ngumiti ang kabalyero at sinabing hindi na ngayon. Sumagot si Masa na baka naging walang kabuluhan ang lahat ng kanyang maingat na paghahanda. Ipinaalala ni Lance na minsan nang pinuksa ni Masa ang isang buong hukbo ng goblin, isang bagay na hindi kayang gawin ng marami. Idinagdag niya na gusto niyang labanan siya ng kanyang kalaban gamit ang lahat ng mayroon ito. Ngumiti si Masa para ipakita na naiintindihan niya. Pagkatapos ay sabay silang lumabas ng silid at pumasok sa arena, kung saan sinalubong sila ng malakas na hiyawan mula sa napakaraming tao. Tumingin-tingin si Masa, medyo nabigla, at natanaw ang babaeng mensahero na nakaupo sa isang magarbong seksyon. Inisyan siya nito habang naghahanda na ang dalawang mandirigma. Isang host ang nagdeklara na maaaring magsimula na ang laban sa pagitan nila. Ipinaliwanag ng referee na ang laban ay isang round lang, winner takes all. Nanonood ang mga tao ng may pananabik. Madedesisyonan ang tagumpay kapag sumuko ang isang mandirigma o hindi na kayang lumaban. Sa wakas, inutusan silang maglaro ng malinis at nagsimula na ang sagupaan. Tinanong ng babaeng mensahero ang isang katulong kung ano ang masasabi niya sa laban sa ngayon. Tinawag niya itong Milady, isang titulo na hindi niya gusto. Sinabi niya na hindi man lang mukhang mandirigma si Masa. Ipinapalagay nilang mayroon siyang alas at nahulaan na ang laban ay depende sa pagiging epektibo nito. Nagpatuloy sa pagtatagisa ng espada ang dalawang mandirigma. Sinabi ni Lance na hindi niya inaasahang may isang tao na makakapantay sa kanyang lakas. Nagtanong si Masa kung nangangahulugan ba yon na maaari na lang silang magkasundo na siya ang nanalo. Tumawa si Lance pagkatapos ay gumawa ng ibang atake na nagpilit kay Masa na umatras. Ginamit niya ang kanyang paa para mawala ng balanse ang panday. Natumba si Masa paatras habang papalapit si Lance. Nakita niya ang espada ng kabalyero na pababa sa kanya at iniwasan ito sa huling sandali. Napuno ng takot ang kanyang mukha habang tinatanong niya kung sinusubukan siyang patay ni Lance. Nahulaan ni Lance mula sa kanyang tindig na marahil ay mayroon siyang pagsasanay. Patuloy siyang sumugod, napansin na magaspang ang mga teknike ng binata. Sinalag ni Masa ang isang atake gamit ang puluhan ng kanyang espada. Pinuri siya ni Lance ngunit nagpatuloy sa opensiba habang desperadong sinusubukang iwasan ni Masa ang bawat tama. Napagtanto niyang ibang-iba pala ang tunay na labanan. Naalala niya ang sinabi ni Marie na kaya niyang labanan ang isang buong kaharian. Pero sa paraan ng kanyang pagkalito ngayon, mukhang imposible yon. Gayunpaman, nakumpirma na niya ngayon ang kailangan niya para sa kanyang plano. Nagpasya siya ngayon na ang oras para gawin ang kanyang pinakamahusay na galaw. Ang karanasan na nakuha niya sa istasyon sa kanayunan, lahat ng natutunan niya, lahat ng aral na itinuro sa kanya ng mga artisan, lahat ay gagamitin. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang skill, item box storage space. Naghanda si Lance para sa isang atake, ngunit sa halip, umulan ng malalaking troso sa arena. Nagulat ang kabalyero. Walang ulat na mayroong rare skill si Masa. Wala pa rin siyang ideya kung ano ang iniisip ng panday. Plano ba niyang gamitin ang mga troso bilang tuntungan? Nakatayo si Lance sa gitna ng mga labi. Nakita ni Masa ang kanyang pagkakataon. Ginamit niya ang multi-skill activation para i-cast ang woodworking at architecture. Ang mga piraso ng kahoy ay biglang naging maraming siege engine. Ang kanilang mga battering ram ay nakatutok lahat kay Lance. Natigilan si Lance nang makita ang sarili na napapalibutan ng mga siege weapon. Natuwa si Masa dahil isa sa mga bentahe ng crafting skills ay kaya niyang buuin ang anumang naiisip niya. Gayunpaman, sa kasalukuyan niyang skill level at mana, mga pangunahing kagamitan pa lang ang kaya niyang gawin. Gayunpaman, umaasa siyang gagana ang isang multi-strike na pag-atake. Nakita na ngayon ni Lance kung ano ang nakatagong galaw. Iwinasiwas niya ang kanyang espada sa malalapad na hampas, hiniwa ang mga makina. Nanonood ang mensahero na may mausisang tingin. Si Lance naman ay nadismaya kung ito na lang ang lahat. Nakita niyang sinusubukan ni Masa na dumistansya para gumawa pa ng mga item, kaya't nagpasya siyang sirain ang pagkakataong iyon sa isang tiyak na hakbang. Mukhang nag-aalala na ngayon ang mensahero at tumayo. Sumugod si Lance para tapusin ang laban, ngunit nagulat nang makitang mayroon na ngayong higanting crossbow si Masa. Napagtanto niyang ito pala ang plano ng panday sa simulat sa pool. Siguradong ginawa niya ito noon pa, at ngayon ay bitag na si Lance. Pinakawalan ng pana, at alam ng kabalyero na hindi niya ito maiiwasan. Itinaas niya ang kanyang espada at sinalubong ang pana. Nagkaroon ng malakas na pagtama habang hirap na hirap si Lance gamit ang buong lakas. Sa wakas ay nagawa niyang isalag ang pana gamit ang kanyang espada, na ikinahanga ng mga manonood.
Gayunpaman, pagod na pagod siya sa pagsisikap at nakita niyang sinasamantala ni Masa ang pagkakataong ito para sugurin siya. Masyadong pagod si Lance para ipagtanggol ang sarili. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga braso. Gayunpaman, iniisip niyang may pagkakataon siya kung mapipilit niyang magkabuhol sila at maipit si Masa. Itinaas niya ang kanyang espada sapat lang para harangin ang atake ni Masa. Sa kanyang pagkagulat, nabitak ang kanyang great sword dahil sa impact at nabasag. Bumagsak ang mayabang sa lupa, walang kalaban-laban, habang nakatayo si Masa sa ibabaw niya, matabumpay. Napagtanto ni Lance na ito ang plano ni Masa mula pa sa simula. Sigurado siyang kayang hiwain ng kanyang talim ang great sword. Ngumiti si Masa at sumagot na naging kumpiyansa lang siya matapos makita ang pingas sa talim ng espada ni Lance. Sinubukan na niya ito kanina sa ipinahiram sa kanya ni Lance, ngunit dahil gawa ito sa ibang material kaysa sa espadang ginamit ni Lance sa duelo, sugal pa rin ito. Kaya kinailangan niyang mag-isip kung paano magpapalipas ng oras at tiyaking tatanggapin ni Lance ang kanyang atake. Iyon ang dahilan kung bakit ginamit niya ang mga battering ram at ang higanteng pana. Inamin ni Masa na hindi niya akalaing hihiwain ni Lance ang pana sa halip na iwasan ito. Gayunpaman, naging dahilan iyon para matigilan si Lance ng sapat na katagal para maihanda ni Masa ang kanyang talim. Humanga si Lance na hinamon siya ng panday hindi sa galing sa espada, kundi sa pagkakayari. Sinabi ni Masa na yun lang ang kaya niyang gawin. Habang ginagamit ang kanyang storage skill, naglabas siya ng bagong-bagong espada, at ipinaliwanag na hindi niya ito maibigay bago ang kanilang duelo. Itinaas niya ito at inialok kay Lance, nakangiti habang tinatawag itong tanda ng pasasalamat. Natulala si Lance. Kinikilala rin ni Masa na wala na siyang laban ngayon sa kabalyero. Iwinasiwas ni Lance ang bagong espada ng ilang beses para subukan ito, mukhang tunay na masaya at nagpapasalamat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Masa na nabubuhay siya para lumaban. Bawat laban ay isang katuwaan. Ano man ang sandata, bawat laban ay nagtuturo sa kanya ng bago at nagpapaalala kung bakit siya nabubuhay. Dahil dito, nagtipon sa paligid niya ang mga taong katulad niya mag-isip, at iyon ang nagtulak sa kanya na lalo pang iwagayway ang kanyang espada. Pagkatapos, isang araw, lumingon siya at napagtantong wala nang makapantay sa kanya. Idinagdag niya na kakaiba dahil habang lumalakas siya, lalong nababawasan ang kanyang pakikipaglaban. Bago niya namalayan, pinapatakbo na niya ang isang buong organisasyon at naipit sa pagsasagawa ng mga pagsalakay. Kaya naman napakagaan sa pakiramdam ng araw na ito. Matagal na siyang hindi nagsaya ng ganito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Masa na huwag sabihin hindi siya mananalo dahil lang binigyan niya ito ng bagong espada. Ang pananalo sa isang laban ay nangangahulugan ng pag-unlad na nangangahulugang lalago rin si Lance. Sinabi ni Lance na sa susunod, dapat talunin ni Masa ang hinaharap na Lance na magiging mas malakas pa at idinagdag na inaabangan niya ang kanilang muling paghaharap. Sinabi ni Masa na ayaw niya sana, ngunit kinikilala na magkakasubukan silang muli. Pagkatapos ay idineklara ni Lance si Masa bilang nagwagi habang nanonood ang mga tao. Idinagdag niya na tutuparin nila ang kanilang pangako at ipinahayag na malaya na ang mga aliping beastfolk mula sa araw na ito. Nang gabing iyon, sa tavern sa quarter ng mga kabalyero, masayang kumakain ang mga bisita. Isang lalaki, si Eldam, ang nagsabing hindi niya akalain na ang isang production-type skill ay maaaring magniningning ng husto sa labanan. Pagkatapos ay tinanong niya si Smith kung naisip na ba nitong magsanay sa ilalim ng isang karpintero. Tumawa si Eldam at sinabing maraming kasanayan si Masa. Patuloy na pinupuri ni Smith si Masa, ngunit kinabahan si Eldam nang mapansin niyang nakatayo si Lance sa likuran nila, naririnig ang bawat salita. Lumingon sila, natigilan nang makita ang kabalyero. Pareho silang kinakabahang tumingin sa kanya, ngunit sinabihan niya silang kumalma, ipinaliwanag na nandoon siya para kausapin sila. Nagtanong siya kung sila ba ang nagdala kay Masa sa lungsod. Malaki ang pagkakaiba ng Masa na kanyang nilabanan at nang nasa mga ulat at hiniling na sabihin nila sa kanya ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa panday. Makalipas ang ilang sandali, nabigyan na ng buong impormasyon si Lance. Napagtanto ng kabalyero na ang batang panday ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sinabi ni Smith na kung ang mga stats na yon ay pag-aari ng isang nasa level 60 hanggang 70, maniniwala siya. Ngunit si Masa ay level 16 na lamang, at ang kanyang mga stats ay kapantay ng kay Smith na level 62. Ngayon ay naiintindihan na ni Lance kung bakit hindi nila ibinahagi ang impormasyong ito kanina. Iminungkahi ni Smith na dapat nilang i-recruit ang isang napakatalentadong individual sa mga kabalyero. Sumagot si Lance na sa kaso ni Masa, mas magiging interesante kung hahayaan siyang maglakbay ng malaya. Idinagdag niya na bagamat nangako sila ng muling paghaharap, sayang kung puputulin na nila ang kanilang ugnayan dito. Nagsimulang magbigay ng utos si Lance, ngunit bago pa siya matapos, dumating ang mensahero. Sabi niya, gusto lang daw nito ng dahilan para manmanan si Masa. Nagulat si Lance at nagtanong kung bakit siya naroroon. Sumagot siya na napilitan lang siyang maging mensahero. Idinagdag na napakaraming mahuhusay na tao ang walang ginagawa, habang nalaman nating tiyuhin niya pala si Lance. Makalipas ang ilang araw, nasa pangunahing pasukan ng Council Hall si Masa.
iniisip kung maaari na ba siyang umuwi ngayong malaya na ang mga beast folk. Lumabas si Lance at sinabing ayos lang. Nagpapakita na ng resulta ang mga reforma. At kapag nagtipon na ang mga beast folk, magpapadala sila ng balita sa kanilang nayon. Sinabi ni Masa na naintindihan niya, ngunit nagtanong kung bakit puno ng pasa ang kabalyero at sino ang nakaaway nito ngayon. Sumagot si Lance na hindi siya eksaktong makalaban. May sumipa sa kabalyero mula sa likuran at sinabing siya ang unang sumuntok. Nagulat si Masa nang makitang ang mensahero pala yon. Ipinaliwanag ni Lance na pamangkin niya ito, si Adele, na napakainit ng ulo. Sinabi ni Adele na natutuwa siyang makilala siya at gagawin ang lahat para maging kapaki-pakinabang dahil sasama siya ngayon. Naguguluhan si Masa dahil wala siyang ideya na sasama ito. Ipinaliwanag ni Lance na gusto ni Adele na makita ang mundo at nag-aalala siya dahil mapanganib para sa isang babae na maglakbay mag-isa. Iniisip ni Masa na kapag bumalik na ang mga beast folk, kakailanganin nila ng mas maraming tulong para palakihin ang nayon, ngunit ang isang liblib na nayon ay hindi lugar para manirahan ang isang babaeng tagalungsod. Giit ni Adele na kaya niya, lumapit sa kanya at sinabing mukhang masaya pa nga ito. Tumawa si Masa at nakita na nananalaytay talaga ang dugo ni Lance sa kanyang mga ugat. Sumang-ayon siya na kung tutulong ito, hindi ito magiging problema, ngunit binalaan ang kanyang tiyuhin na maghanda dahil maaaring abutin ng taon bago sila bumalik. Nagulat dito ang kabalyero at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Masa. At ipinaliwanag ni Masa na gagawin nilang isang maayos na bayan ang pamayanan para maging ligtas ito para sa mga beast folk. Mukhang nag-aalangan si Lance, ngunit determinado si Adele at sinabihan siyang huwag siyang pigilan. Sumuko ang pagod na kabalyero at hiniling kay Masa na protektahan siya, na naging dahilan para sigawan siya ni Adele dahil sa pagiging overprotective. Pagkatapos ay lumambot ang mukha ni Lance habang nagpapaalam sa kanila, at nangako si Masa na kapag huminahon na ang mga bagay-bagay o kung maging masyadong mahirap ang sitwasyon, babalik siya na kumakaway sa mga kabalyero. Nagnilay-nilay si Masa kung paano naging mas mahaba ang kanyang paglalakbay kaysa sa inaasahan, ngunit nagawa niyang lutasin ang mga problema at makakuha pa ng maraming mapagkukunan. Sila ni Adol ay naglakbay sa maraming lugar, nagkakampo sa gabi at ninanamnam ang tanawin habang naglalakbay hanggang sa marating nila ang kanilang destinasyon. Natutuwa si Masa na, bukod sa lahat, mayroon na siyang malakas na kakampi sa kanyang tabi. Binati niya ang mga rabbit folk at ginugol ang sumunod na sandali sa pagbabalita sa kanila. Alam na kailangan din nilang alamin kung ano ang susunod na gagawin. Sa ngayon, masaya siyang nakabalik at gusto lang niyang mag-enjoy sa muling pagkikita. Pinapanood ni Marie ang lahat habang humihigop ng tsaa, masayang nakangiti habang ipinapakita sa screen na naibigay na ang World Development Bonus. Kinausap ni Masa ang pinuno tungkol sa posibilidad na isantabi ang kanilang sama ng loob sa mga tao para sa hinaharap. Nag-aalala ang pinuno na ngayong ang teknolohiya ni Masa ang nagpapalakas sa pag-unlad ng mga tao, baka mas lalo silang maging mapanganib. Tiniyak sa kanya ni Masa na hindi na kailangang mag-alala dahil nakausap na niya ang kanilang commander. Iminungkahi niya na mag-focus sila sa pagpapalawak ng pamayanan ngayong marami na sa kanilang mga beast folk ang malaya, at tumayo siya para ipahayag ang kanyang pangarap. Gusto niyang magtayo ng isang syudad para sa mga beast folk. Kinabukasan, ginising ni May at Ada si Masa sa kanyang tolda. Nagreklamo ang dalawang babae na hindi pa siya handa, lalo na't siya ang nagsabing mayroon siyang malaking anunsyo. Nauna na sila pero sinabihan si Masa na huwag mahuli sa lugar ng anunsyo. Antok pa si Masa at unang tiningnan ang kanyang status screen para suriin ang mga skill na magagamit niya sa pagtatayo ng syudad. Nagulat siyang makita ang isang bagong mensahe. Pinindot niya ito at natuklasan na sumulat sa kanya ang kapatid ni Marie, si Era. Ginantimpalaan siya ng mas maraming skill dahil sa kanyang mga kontribusyon sa kanilang mundo, at umaasa siyang magagawa niyang mas magandang lugar ang kanilang mundo para sa mga susunod na henerasyon. Sa pagkatuklas kay Era, napagtanto ngayon ni Masa na mayroong isang buong panteon ng mga Diyos. Natutuwa siyang malaman na mayroong isang Diyos na tila mas responsable kaysa kay Marie, isang sentimiento na ikinagalit ng Diyosa. Napagpasyahan niya na kung patuloy siyang makakamit ng mga bagay-bagay, makakatanggap siya ng mas maraming skill upgrade, kaya't hindi siya nagmadali sa pagsusuri ng lahat ng kanyang bagong skill. Baka bumalik si Adolin para sigawan siya dahil sa hindi pagbangon ng mas mabilis. Kalaunan, pumunta si Masa sa lugar ng pagtitipon at sinabi sa mga beast folk na gusto niyang pag-usapan ang hinaharap ng kanilang pamayanan. Ipinaliwanag niya na ngayong malaya na ang ibang mga beast folk mula sa mga tao, magiging triple ang kanilang populasyon, at kakailanganin nilang pagbutihin ang kanilang sitwasyon sa pagkain, mga pader na proteksyon, at iba pang kagamitan. Inanunsyo niya na plano niyang magtayo ng isang bayan malapit sa kanila. Tinanong ng mga rabbit people kung kaya ba nilang magtayo ng bayan ng mag-isa at kung anong klaseng bayan ang nasa isip niya. Sumagot si Masa na sisiguraduhin niyang magagawa nila ito at gusto niya ng isang bayan kung saan ang mga beast folk ay maaaring mamuhay ng ligtas, masaya, at malaya. Ang kanyang pahayag ay nagpangiti sa lahat at lahat ng tao ay agad na sumang-ayon na tulungan siya.
Nakikita ni Masa na pinagkakatiwalaan nila siya ng walang pag-aalinlangan at nakaramdam siya ng pagkakasala. Ibinahagi niya sa kanila sa seryosong tono na hindi na niya maitatago kung sino siya kung patuloy silang magtitiwala sa kanya ng lubusan. Lubusan. Inihayag niya na galing siya sa ibang mundo at dinala sa kanila ng isang Diyos. Natahimik ang mga tao, kaya inisip ni Masa na mahirap paniwalaan ang kanyang kwento. Ngunit pagkatapos ay marami ang nagsimulang magtanong kung anong klaseng mundo ang pinanggalingan niya at anong klaseng Diyos ang nakilala niya. Inamin ni Adol na kapanipaniwala ang kanyang kwento dahil sa pagkakaiba niya sa kultura at kaalaman. Tinanong ni Masa ang lahat kung paano nila siya napaniwalaan ng ganoon kabilis at sinabi nila sa kanya na madaling maniwala kapag may kinalaman ang mga Diyos. Napagtanto ni Masa na ang isang kwentong tulad ng sa kanya ay madaling tanggapin sa isang mundo kung saan karaniwan ang mga Diyos. Sinabi rin sa kanya ng pinuno na hindi kailanman magbabago ang kanilang tiwala dahil tumayo siya at prinotektahan sila. Dahil dito, natuwa si Masa na makitang mahal siya, bagaman ngayon ay hindi na siya tinitigilan ng mga tao sa pagtatanong ng mga detalye tungkol sa kanyang mundo na labis niyang ikinainis. Pinatahimik ni Masa ang sabik na karamihan sa pamamagitan ng pangakong ibabahagi ang lahat tungkol sa kanyang mundo sa hapunan, pagkatapos ay ibinaling ang atensyon ng lahat sa trabahong naghihintay. Ipinaliwanag niya na dapat silang magsimulang maglinis ng mga bukirin at palawakin ang kanilang mga tolda, at binigyan niya ng gawain ang bawat isa. Si Adele at May ay puno ng pag-asang nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanilang mga gagawin at halatang naiinis nang mag-atubili siya. Sa wakas, inutusan niya silang gumawa ng slackline, tinawag itong sikretong sandata ng konstruksyon, at isang trabahong hindi niya maipagkakatiwala sa iba, isang responsibilidad na nagbigay kasiyahan kahit sa pagmamataas ni Adele. Ipinakita ni Masa sa kanila ang kiln at mga gamit sa pagluluto na kakailanganin nila, inutusan silang ilagay ang mga kabibe sa loob, maglagay ng panggatong sa ilalim, at sindihan ang apoy. Itinuro niya ang kahon ni Abela sa tabi ng kiln, ipinaliwanag na ang pagbomba nito ay nagtutulak ng hangin sa isang tubo at nagpapasok ng oxygen sa pugon na nagpapataas ng init sa 1,000 degree. Nang magtaka ang mga babae, nilinaw niya na ang kumukulong tubig na may bula ay nangangahulugang 100 degrees at ang luwad na nagbabaga sa pula ay nangangahulugang mga 1,000. Hinimok niya silang gamitin ang kaalamang ito sa init ng may responsibilidad at pag-ingat. Ipinaalala sa kanila na ang teknolohiya ay maaaring magdulot ng kaligayahan o kalungkutan, kaya dapat silang laging mag-isip bago kumilos. Hiniling niya sa kanila na mag-ingat sa mga pamamaraan na matututunan nila mula sa kanya, magtagumpay man sila o hindi. Nagtanong si May kung okay lang na mabigo, at tinapik ni Masa ang ulo ng dalawang babae, habang tinitiyak sa kanila na bahagi ng pag-aaral ang pagkabigo, at dapat din nilang matutunan ang tamang paraan ng paggamit ng teknolohiya. Nagliwanag ang mga mukha ni Adol at May sa tiwalang ibinigay niya sa kanila. Inanunsyo ni Masa na dapat na nilang simulan ang pagpapainit sa pugon at ginabayan sila sa mga unang hakbang bago umalis para linisin ang lupain para sa bagong bayan. Sa lugar, gumawa siya ng isang patag na sahig na may harang, napagod ng husto at pinagpawisan. Tinantya niya na aabutin ng 6 na oras para makabawi ang kanyang mana at napagtanto na sa bilis na ito, aabutin ng ilang araw ang pagpapatag sa buong lupain para sa bayan. Ang isipin ang ganoong nakakapagod na pag-uulit ay kinilabutan siya at nagsimula siyang maghanap ng ibang solusyon. Napatingin siya sa kalapit na bangin, at naaalala niya ang oras na kasama niya si May at ang mga rabbit folk sa ibaba nito, na nagbigay sa kanya ng ideya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, habang tumatakbo siya patungo sa gilid ng bangin, at sa ibaba, nakita niya ang mga slime. Nagdala si Masa ng isang slime sa nayon, inanunsyo na plano niyang alagaan ito doon na labis na ikinabahala ng lahat. Kinuwestiyon ng pinuno ang kanyang dahilan, itinuturo na ang mga slime ay mga halimaw. Ipinaliwanag ni Masa na gusto niyang gamitin ito para iproseso ang dumi at mga tirang pagkain habang pinag-aralan din ang kalikasan nito. Binanggit niya na nakakita siya ng mga dokumento sa portolan na nagsasabing may ilang halimaw na maaaring mamuhay kasama ng mga tao, at naniniwala siyang maaari silang gamitin bilang yaman tulad ng kahoy o bato. Sa sarili lang, hindi sinabi ni Masa ang kanyang ideya na gumawa ng mga palikuran gamit ang slime. Humanga ang pinuno sa konsepto ng paggamit ng mga halimaw bilang isang yaman. Idinetalya ni Masa na gusto niyang obserbahan kung gaano karami ang kayang kainin ng slime at magtatag ng ligtas na paraan ng paghawak dito. At ibinahagi niya ang kanyang karagdagang plano na mag-alaga ng mga higanting butiki para matugunan ang kanilang sitwasyon sa pagkain. Matapos pag-isipan ng mungkahi, pumayag ang pinuno na panatilihin ni Masa ang slime sa nayon na ikinatuwa niya. Sa mga sumunod na araw, pinag-aralan ni Masa ang slime at natuklasan na hindi ito makaakyat ng mas mataas sa sarili nitong taas. Nag-eksperimento siya sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng damo at kahoy, napansin na dahan-dahan itong sinisipsip at tinutunaw ang mga ito. Matapos ang ilang araw ng parehong pagkain, napansin niya na habang patuloy itong kumakain at tumutunaw ng mga materyales, tila nagsasawa na ito sa kanila.
Batay sa mga resultang ito, napagpasyahan niya na hindi magkakaroon ng problema ang slime sa pagtunaw ng mga tirang pagkain. Isang araw, inalerto ng isang rabbit folk si Masa na hindi gumagalaw ang slime. Nag-aalala, nagmamadaling pinuntahan ni Masa ang kanyang alaga at binuhat ito, nakitang kulubot at matigas ito. Napagtanto niya na masyado na itong natuyo at kailangan ng tubig. Matapos ilagay sa isang lawa, nabuhay muli ang maliit na nilalang. Kalaunan, nagdala ang mga rabbit folk ng mas maraming slime para sa malakihang eksperimento sa pagpaparami. Mula sa lahat ng kanyang obserbasyon, bumuo si Masa ng isang hypothesis. Ang mga slime ang mekanismo ng mundo para sa sariling paglilinis batay sa kanyang natuklasan na tinutunaw lamang nila ang mga dumi sa maruming tubig. Sa pamamagitan ng kanyang alagang slime, naramdaman ni Masa ang kagalakan ng pagtuklas. Isang araw, nagtanong si May kung maaari siyang mag-alaga ng slime. Nag-atubili si Masa, nahihirapang ipaliwanag na ang mga slime, bagamat kapaki-pakinabang, ay mga potensyal pa ring mapanganib na halimaw. Labag sa loob, sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring mag-alaga. Kalaunan, ipinaalam ni Masa sa pinuno na kailangan niyang umalis muli sa nayon, matapos kalkulahin na malapit na silang maubusan ng troso at iba pang materyales. Pumayag ang pinuno na paalisin siya at nag-alok pa ng karagdagang tulong kung kinakailangan. Sinabi ni Masa sa pinuno na inutusan niya ang pangkat ng mga nangangalap na kumuha ng mga punla at buto dahil kailangan nilang itanim ang mga ito. Ipinaliwanag na habang inaabot ng taon bago lumaki ang mga puno, maaari itong maputol sa isang iglap. Kaya dapat silang maghanda para sa hinaharap sa pamamagitan ng pagbabalik ng isang bagay sa kabubatan at mga bundok upang mapanatili ang isang mayamang kapaligiran dahil sila ang gumagamit ng kahoy nito. Humanga ang pinuno at si Adol na lagi siyang nag-iisip ng isa 0 hakbang pauna. Inutusan sila ni Masa na mag-focus sa mga puno na namumunga at palakihin ang mga ito hanggang baywang ang taas sa nayon bago itanim sa mga bundok. Nagtanong ang pinuno kung kailan aalis si Masa, at iniulat ni Masa na aalis siya sa sandaling handa na siya. Nililinaw na mag-isa siyang aalis, kahit alam niyang plano ni Adel na samahan siya. Kinabukasan, sinalubong ni May at Adel si Masa sa labasan ng nayon para sumama sa paglalakbay. Ipinagtanggol ni May ang kanyang pangangailangang sumama dahil sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at halaman, habang iginiit ni Adol na hindi siya magpapaiwan kung saan mapapalawak niya ang kanyang kaalaman kasama nito. Nagkaisa ang mga babae, idineklara na sasama sila kahit tumanggi siya, at labag sa loob na pumayag si Masa sa kondisyon na susundin nila ang kanyang mga utos. Habang naglalakad sila sa gubat, ipinaliwanag ni Masa na ang kanilang gawain ay hindi lamang mangolekta ng kahoy, kundi pati na rin ng bato at iba pang materyales, partikular na ang mga buto at punla na makakain o magagamit sa gamot. Binibigyang diin ang kanyang pagnanais na palakihin ang mga ito dahil dapat silang mamuhay ng naayon sa kalikasan anuman ang mangyari. Nang magtaka ang mga babae kung bakit siya ganoon mag-isip, ipinaliwanag niya na sa kanyang mundo, masyadong umunlad ang mga tao kaya maraming nabubuhay na bagay ang naubos, na nagturo sa kanya na hindi mabuti para sa mga tao na maging masyadong makapangyarihan. At sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, gusto niyang mamuhay na parang lahat ng bagay ay mahalaga sa mundong ito. Tinawag siyang cheesy ng mga babae, pero natutuwa silang makita siyang naninindigan sa ganoong mga ideal, na nagpasabik sa kanila na tumuklas ng mga bagong bagay sa kanilang paglalakbay. Kalaunan, nag-ipon si Adol ng mga tumpok ng malalaking troso, at napagtanto niyang nawala na sa paningin si Masa. Ipinaalam sa kanya ni May na pumunta si Masa sa ibang lugar, na nagpataka kay Adol kung gaano kalayo ang handang puntahan ng lalaki para mamutol ng kahoy. Narinig ni May ang tunog ng isang espadang iwinawasiwa sa di kalayuan gamit ang kanyang mga tainga ng kuneho, at naglakad sila patungo sa tunog kung saan nakita nila si Masa na pinuputulan ng ulo ang isang higanteng halimaw at ang ulo nito ay lumilipad mula sa katawan at bumulusok patungo kay Adol. Nasalo ni Adol ang ulo gamit ang kanyang mga kamay, natigilan sa pandidiri, at kalaunan, namutla si Masa na may mga pasa mula sa mga ganting palo ni Adol. Humingi ng paumanhin si Masa at ipinaliwanag na inatake siya ng higanteng halimaw. Si May, na namangha, ay kinilala ito bilang isang uod, at ipinaalam sa kanya ni Masa na mayroon silang katulad na mga nilalang sa kanyang mundo na nagpapayaman sa lupa at tumutulong sa paglago ng mga halaman. Nang mapansin na walang malapit na butas na nagpapahiwatig ng paghuhukay, nagtaka si Masa, ngunit ipinaliwanag ni Adel na gumagamit ng earth magic ang uod para maglakbay sa ilalim ng lupa nang hindi nag-iwan ng mga butas. Napumukaw sa interes ni Masa sa ideya ng mahika gamit ang mga uod. Idinagdag ni May na narinig niya na ang mga uod ay maaaring gamitin upang gumawa ng mga dekalidad na pana kung saan ang kanilang nababanat at malakas na litid ay nagsisilbing panali ng pana at materyales para sa baluti. Nagtanong si Masa kung nangangahulugan ba ito na maaaring may mga taong pumunta sa gubat para manghuli ng mga uod, ngunit nagduda si Adol dahil ilan lang ang kayang tumalo sa isa. At parehong nakatitig ang dalawang babae kay Masa na para bang siya ay kakaiba. Habang masayang sinabi ni May, hindi nakakagulat para sa kanyang kuya na talunin ang isang higanteng halimaw.
Pinag-isipan ni Masa kung paano gamitin ang uod para sa mga materyales, at kung magiging pangkaraniwan ba ang pangangaso. Na nag-udyo kay Mei na ibahagi na ang mga rabbit folk ay nangangaso ng mga halimaw tulad ng mga higanting butiki, at kumakain ng mga ibong tinatawag na hollow-hollow, nagboluntaryong pakinggan ang ibon gamit ang kanyang mga tainga. Sa halip, narinig niya ang tunog ng isang mabangis na hayop at sa sobrang takot ay napasigaw siya. Tinanong nila kung anong problema, pero patuloy siyang umiiyak at naalala ni Masa kung gaano siya katakot noong una silang magkita, na pagtantong mas takot pa siya ngayon. Hinawakan siya ni Mei, nagmamakaawang huwag hanapin ang halimaw, at sa pagitan ng mga luha ay nagbabala na mamamatay siya kung lalabanan niya ito. Tiniyak sa kanya ni Masa na hindi niya ito lalabanan, ngunit sinabing kailangan pa rin niyang tingnan ang hayop para malaman kung ano ang kanilang kinakaharap. Pinangako siya ni Mei na babalik kaagad, at pagkatapos sumang-ayon, itinuro niya sa kanya ang direksyon ng tunog. Tumatakbo si Masa patungo dito at nagtago sa likod ng isang puno para hindi makita ng halimaw, kung saan nakita niya ang isang oso na may 4 na braso na kumakain ng isang higanteng lilang kabayo. Isang tanawin na yumanig kahit sa makapangyarihang si Masa. Nagtago si Masa sa takot, pinapanood ang oso na patuloy na kumakain ng biktima nito bago ito tuluyang umalis na nagbigay sa kanya ng ginhawa. Naisip niya na hindi pa siya nakakita ng halimaw na tulad nito noon. Sinusuri ang bangkay ng kabayo, napansin niyang ito ay abnormal din sa laki na may 6 na paa at tinasa ito bilang isang assault savanna horse. Isang mutant na species na nag-evolve mula sa isang kabayo na nakaipon ng abnormal na dami ng magic power, kaya nagtaka siya kung saan ito nakakuha ng ganoong pinagmulan. Pagkatapos ay inisip niya kung ano ang maaari niyang malaman tungkol sa oso, ngunit biglang may isang patak ng tubig na nahulog sa kanyang ilong, at pagkaraan ng isang segundo ay nagsimulang umulan. Napagtanto na kailangan nilang bumalik ng mga babae sa nayon upang babalaan ang pinuno tungkol sa oso, nagmadali silang bumalik. Doon, sinabi ng pinuno kay Masa na nakatagpo sila ng demonyong oso, ipinaliwanag na ito, tulad ng higanting kabayo, ay nagmutate dahil sa mana at nakikita tuwing ilang taon, ang lakas at ugali nito ay parang isang natural na sakuna. Nagpahayag ng ginhawa ang pinuno na pumanig sa kanila ang swerte dahil malamang na naramdaman ng oso ang paparating na ulan. Nagpahayag ng takot si Adele na baka bumalik ang oso, ngunit tiniyak sa kanya ng pinuno, na sinabing tag-ulan na kung kailan hindi gaanong aktibo ang demonyong oso at inilarawan ang pagbaha sa kapatagan at ang mga damuhan na nagiging malawak na lawa. Dahil sa inspirasyon, nagtanong si Masa kung ang matubig na kapaligiran ay nangangahulugang ang mga nilalang dagat ay lilipat sa lugar, at kinumpirma ng pinuno na nagiging aktibo ang mga nilalang sa tubig. Tumayo si Masa para umalis na nagpaisip sa pinuno na balak niyang hanapin at labanan ang oso. Ngunit sinabi ni Masa na sawa na siya sa paulit-ulit na pagkain at gusto niyang mangolekta ng mga nilalang dagat habang may pagkakataon. Nagmamadaling lumabas, nakita niya ang mga bukirin sa gubat na puno na ngayon ng mga sanaw ng tubig at nasabik siya. Habang naglalakad siya, muntik na siyang matisod, tumingin sa sanaw at naghinala na may sumubok na hilahin siya papasok. Bigla, isang higanting berdeng alimango ang lumitaw mula sa tubig at sinubukang sunggaban si Masa gamit ang sipit nito, ngunit walang kahirap-hirap na hinawakan ni Masa ang sipit at itinaas ang nilalang. Kumuha siya ng lubid mula sa kanyang special storage at itinali ang alimango para hindi ito makagalaw. Gamit ang kanyang appraisal ability, kinilala niya ito bilang isang asul na alimango na nagiging matingkad na esmeraldang berde kapag basa. Swerte ang pakiramdam ni Masa na nasa isang lugar kung saan madali siyang makahanap ng mga nilalang sa tubig at nasasabik sa kung gaano pa karami ang maaari niyang matuklasan. Nagpatuloy siya sa paghuli ng iba't ibang nilalang mula sa berde, lumot, ulang, at mga palakang may lason hanggang sa isang stealth python. At pagkatapos makolekta ang kaya niya, naglalaway sa isiping sa wakas ay may bago ng makakain ng ngayon. Biglang lumitaw si Marie sa likuran niya na ikinagulat ng lalaki. Tinanong ni Masa kung ano ang ginagawa niya sa labas sa isang maulang araw, at ipinahayag niya na hindi siya mababasa salamat sa kanyang banal na harang. Ipinaliwanag niya na nagpakita siya dahil sa kuryosidad kung bakit siya biglang nanghuhuli ng mga nilalang sa tubig, at napagtanto ni Masa na hindi pa nakakakain ng pagkaing dagat ang diyosa. Ipinagmamalaki, sinabi niya sa kanya na ito ay mga sangkap na hindi niya maaaring palampasin, at isang mausisang si Marie ang nagtanong kung talagang masarap ang mga ito. Nang makita ang kanyang interes, hinawakan ni Masa ang kanyang kamay upang dalhin siya sa isang lugar kung saan maaari silang magbahagi ng merienda. Gumawa siya ng isang pansamantalang kubo upang bigyan sila ng masisilungan mula sa ulan, pagkatapos ay kinuha ang asul na alimango mula sa kanyang storage space na nagmumungkahing subukan nila ito. Nag-aalinlangan si Marie na kainin ito, kaya pinaupo siya ni Masa habang inihahanda niya ang kanilang merienda. Habang pinapanood ng Diyosa siyang ihanda ang kanyang mga gamit sa pagluluto, basa ang kanyang buhok mula sa ulan, kumuha siya ng tuwalya at inilagay ito sa kanyang ulo. Dahan-dahang pinupunasan ito hanggang matuyo at sinabihan siyang huwag gumalaw para matapos niya.
Sinabi ni Masa na hindi niya alam na maaari pala siyang maging ganoon kabait, na nag-udyok kay Marie na paluin siya ng bahagya gamit ang tuwalya, namumula habang sinasabi sa kanya na manatiling tahimik sa tabi ng apoy at magpainit. Idinagdag niya na dapat itong ituring na gantimpala para sa kanyang pagsisikap sa nayon sa baybaying lungsod. Nagpatuloy sila sa isang komportableng katahimikan, parehong namumula at pasulyap-sulyap sa isa't isa. Inilagay ni Masa ang isang putahe ng nilagang alimango sa mesa, at inamin ni Marie na mas maganda ang itsura nito kaysa sa inaasahan niya. Bagaman si Masa, na naiilang pa rin sa pagpalo ng tuwalya, ay nakasagot lamang ng isang tahimik na tama. Sinubukan ni Marie na alisin ang balat mula sa isang binti, ngunit masyadong matigas para sa kanya. Ipinakita sa kanya ni Masa ang paraan, hinila ang binti ng pahalang upang lumabas ang laman. Matapos subukan ito, kumagat si Marie, at nagliwanag ang kanyang mukha sa masarap na lasa. Pinuri niya ang perpektong balanse ng linamnam at tamis. Nagpalitan sila ng isa pang alanganing tingin bago bumalik sa kanilang pagkain. Nang masiyahan, nagtanong si Marie kung kailan siya maaaring mag-uwi ng alimango sa kanyang kapatid na si Era. Naalala ni Masa na tinutukoy niya ang Diyosa na nag-message sa kanya kanina. Inalok niya sa kanya ang natirang alimango, ngunit nagbabala na hindi ito magiging kasing sarap kapag malamig. Muling pinuri siya ni Marie sa kanyang kakayahang gumawa ng kahit ano, sinabing hindi siya nagsasawang panoorin siyang magluto, gumawa ng mga kasangkapan, at magpanday ng mga espada. Ipinaalala ni Masa sa kanya na siya ang nagbigay sa kanya ng mga kasanayan, ngunit nilinaw niya na humahanga siya sa kaalaman at mga ideya na nagpapaging espesyal sa paggamit niya sa mga ito. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil nagtrabaho siya sa isang home center kung saan kailangan niyang maging jack of all trades, isang rural na home center sa isang malawak na lot, bukas mula madaling araw hanggang gabi, at nagbubukas ng mas maaga tuwing panahon ng taniman para sa mga magsasaka. Inilarawan niya ang pag-aaral kung paano hawakan at ihanda ang mga punla para sa mga bulaklak, puno, at gulay, inilista ang iba't ibang kasanayan na kailangan niya, kasama na ang pagpapaliwanag ng lahat sa mga customer, at nagreklamo ng may stress tungkol sa paggawa ng kahit anong sabihin ng manager, lalo na kapag kulang sa tauhan. Nakita ni Marie mula sa kanyang natatarantang ekspresyon na nagkaroon siya ng mahirap na buhay, ngunit sinabi niya sa kanya na maganda pa rin na lahat ng mga kasanayang iyon ay nagagamit na ngayon. Nagsisisi si Masa na kailangan nilang harapin ang demonyong oso bago sila makapagpatuloy sa pagtatayo ng bayan para sa mga beast folk. Inaamin na lumabas siya para maghanap ng mga sangkap bilang bahagyang dahilan para takasan ang kanyang mga problema. Nalungkot, tumayo si Marie at sinabi sa kanya na hindi niya kailanman papayagang tumakas. Idinagdag na napakabuti ng kanyang nagawa para sa mundong ito kaya ayaw niyang makita siya sa sandali ng kahinaan. Ngumiti siya at nagtanong kung ano ang gagawin niya kung susubukan niyang tumakbo, at sumagot siya na hindi niya siya kailanman patatawarin. Tinawanan ni Masa ang kanyang pagtatangkang magmukhang seryoso, na ikinahiya ng Diyosa, pagkatapos ay sinabing hindi siya maaaring maging duwag kung isang Diyosa ang nagsabi. Hiniling sa kanya na umupo at panoorin siyang asikasuhin ang demonyong oso. Bumalik si Masa sa nayon kung saan iniulat ng mga rabbit folk na malapit nang matapos ang pader sa pasukan. Sinusuri ang kanilang gawa, natuwa siyang makita ang katatagan nito, at kung paano ito nagsisimulang magmukhang isang matibay na kuta, at hinikayat niya silang ipagpatuloy ang magandang gawain. Sa pagsusuri sa mga paghahanda para protektahan sila mula sa demonyong oso, nararamdaman ni Masa na maayos ang kanilang pag-unlad, bagaman nais niyang magkaroon ng mas maraming oras para mag-level up. Nang gabing iyon, habang sinusuri ang kanyang mga kasanayan, nadismaya siya na karamihan sa kanyang mga bago ay hindi naugnay sa labanan. Sinabi niya kay May na kailangan nila ng mas maraming firepower para harapin ang demonyong oso, at tinanong siya nito kung fire magic ba ang ibig niyang sabihin. Naaalala na ang mga foxkin ay magagaling sa mahika, at iniisip kung mayroon sa mga babalik na gumagamit ng mahika. Pinag-isipan ni Masa na tanungin si Lance tungkol sa paghahanap ng isang foxkin na magtuturo sa kanya, ngunit sumingit si Adele na bihira ang mga beast folk na may kakayahan sa mahika. Nag-isip-isip, napagtanto ni Masa na wala pa siyang nakikitang gumagamit ng mahika mula nang dumating sa mundong ito, at tinanong si Adele kung gaano karaming tao sa lungsod ang kayang gumamit nito. Isa o dalawa lang ang naiisip niya, nagagalit sa isiping nilinlang siya ni Marie sa paglalarawan ng isang mundo kung saan nagbabanggaan ang espada at mahika. Bigla, nakarinig si Masa ng isang tunog at tiningnan ang kanyang status screen, natuklasan ang isang bagong mensahe. Namangha si Adele at May, sa unang pagkakataong makakita ng status screen, at ipinaliwanag ni Masa na ibinigay ito sa kanya ng Diyosa. Inaamin na sa tingin niya ay astig din ito. Binasa niya ang mensahe mula kay Era, na nagpapaliwanag na ang mundong ito ay nagsisimula pa lamang sa mahika at adham. Habang ang ilang halimaw ay gumagamit ng mahika bilang isang likas na katangian, ang mga tao, beastmen, demonyo, at duwende ay hindi pa nauunawaan ang mga prinsipyo nito, at inaasahan niya ang mga pagsisikap ni Masa na isulong ang mahika sa mundo. Dahil sa kanyang pag-asam na ipalaganap ni Masa ang mahika, tinanong ni Adele kung kaya ba nitong gamitin ito,
at kaswal na sumagot si Masa na healing magic lang ang kaya niyang gamitin. Isang pahayag na nag-iwan sa dalawang babae na nakatitig sa kanya sa pagkamangha. Nagtataka si Masa kung ibig sabihin ng Diyosa na magturo siya ng mahika. Nag-aalala na hindi niya sapat na nauunawaan ang mga prinsipyo nito para maging kwalipikado, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya kung ano ang dapat niyang gawin. Magtayo ng pasilidad para sa pag-aaral. Idineklara niya na kailangan niyang magbukas ng isang paaralan. Sinabi ni Masa kina May at Edel na ang isang paaralan sa kanyang mundo ay isang pasilidad para sa pag-aaral ng kaalaman. Naiisip ni Adol na ang kanyang mundo ay tiyak na puno ng kaalaman at teknolohiya na higit pa sa kanila. Kinuha ni Masa ang isang cellphone mula sa kanyang storage space at buong pagmamalaking ipinakita ito sa mga babae bilang isang halimbawa ng teknolohiya ng kanyang mundo. Hindi maintindihan ng mga babae kung paano ang maliit na kahon na iyon ang ipinagmamalaki ng kanyang mundo. Binuksan ni Masa ang cellphone at nagulat nang makita na aktibo pa ito. Nagtataka siya kung nangangahulugan ba ito na humihinto ang oras sa kanyang storage space. Sinabi niya sa mga babae na hinahayaan sila ng kanyang device na makipag-usap sa mga tao mula sa malalayong lupain. Patuloy niyang sinabi na maaari itong kumuha ng mga larawan, mag-record ng mga video, at hayaan silang makinig sa libu-libong kanta. Marami pa siyang sinabi na labis na ikinamangha ng mga babae. Ipinakita niya sa kanila kung paano ito gumagana sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan ng mga babae na magkasama. Nagpatugtog siya ng musika, naglaro ng mga video game, at ginamit ang calculator upang ipakita sa kanila kung paano magbilang ng mga numero gamit ito. Ang sumunod na nalaman ni Masa ay gabi na, at napagtanto niya na sinayang niya ang araw sa paglilibang sa kanyang telepono. Muli siyang nag-focus sa pag-isip kung paano siya makapagtuturo ng mahika kung wala siyang detalyadong kaalaman mismo. Nagtataka siya kung bakit gusto ng Diyosa, si Hera, na gawin niya ito. Ang pag-iisip tungkol sa mga Diyosa ay nagbigay sa kanya ng isang ideya. Pilyo niyang tinanong ng malakas kung paano gumagana ang mahika. Gaya ng inaasahan niya, lumabas si Marie mula sa isang portal para sabihin sa kanya kung paano gumamit ng mahika. Pagkatapos ay napagtanto ng Diyosa na nalinlang siya para ipatawag. Ipinaliwanag ni Marie na iba ang healing magic sa iba at isang beses pa lang siyang gumamit ng mahika noong ginawa niya ang kanyang huling atake kay Lance sa kanilang duelo. Ipinaliwanag niya na hindi niya namamalayan na nilagyan niya ng mahika ang kanyang espada na nagpalakas dito. Naalala ni Masa na ginamit niya ang akala niyang mahika sa kanyang sarili at sa mga bandido, kaya tiniyak sa kanya ni Marie na skill lang ang ginamit niya noon. Ipinaliwanag niya na ang mga Diyos ay nagbibigay ng mga skill at na ito ay nagpapakita ayon sa kung paano ito iniisip ng tumatanggap. Ipinaliwanag niya na ginagamit ni Masa ang kanyang mga skill ayon sa kanyang kaalaman sa home improvement at mga laro. Sinabi niya na ang tunay na healing magic ay nangangailangan ng kaalamang medikal at na ang paggaling ay tumatagal kahit na mayroon nito. Napagtanto ni Masa na ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng kanyang mga skill ay angkop sa kanyang set ng kaalaman. Nagtanong siya ngayon kung paano niya magagamit ang mahika tulad ng ginawa niya sa duelo. Ipinaalala sa kanya ni Marie kung paano niya nararamdaman ang pagdaloy ng mahika sa kanyang katawan kapag gumagamit ng skill at na naubusan pa nga siya ng mana minsan. Pinayuhan niya siyang isipin ang mana bilang kanyang pinagkukunan ng enerhiya at kailangan niya itong padaluyin habang iniisip ang isang kababalaghan na gusto niyang likhain at pagkatapos ay palakasin at isakatuparan ito. Mula sa kanyang paliwanag, kumpiyansa si Masa na kaya niya itong gawin. Tinanong niya kung ayos lang ba na magpaliwanag siya ng ganito dahil maituturing itong malaking panghihimasok. Sabi ni Marie ayos lang daw pero halata sa takot niyang mukha na nag-aalala siyang sisermunan siya ni Heste. Napangisi si Masa habang sinasabi kay Marie na hindi niya talaga mapigilang mag-alala para sa kanya. Sinuntok siya ng Diyosa dahil sa kanyang kayabangan at sinabihang huwag siyang umabuso. Inamin niya na may hiya sa mukha na tinutulungan lang niya si Hera. Ngumiti si Masa sa kanya at pinuri siya sa pagiging mabuting ate. Matapos makausap si Marie, idinagdag ni Masa ang pag-aaral ng mahika sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Samantala, bumalik sa payapang pamumuhay ang nayon ngayong kumpleto na ang mga depensa laban sa oso. Pakiramdam ni Masa ay nagsayang sila ng maraming oras dahil hindi naman nagpakita ang demonyong oso. Habang sinasabi ni Adele na ang hindi pagdating ng oso ang pinakamagandang resulta, nag-aalala pa rin si Masa na baka sa susunod na taon ito darating. Para kay May, ang pinakamahalaga ay ligtas ang ngayon. Sumang-ayon ang pinuno at natutuwa na kahit papaano ay nakakuha sila ng mga kapaki-pakinabang na pana mula sa karanasan. Naalala ni Masa na ang tinutukoy niya ay ang mga panang ginawa niya na nilagyan niya ng mga barb. Napangisi siya ng may pagmamalaki sa isipang kung gaano kahirap bunutin ang mga barb at kung paano ito pinahiran ng lason. Sinabi ng pinuno kay Masa na gustong-gusto ng hunting squad ang kanyang mga pana at ipinakita sa kanya ang kanilang pagsasanay sa firing range. Naalala niya na ang mga busob na ginagamit nila ay gawa sa halimaw na puno. Tinanong ni Masa sa squad kung kumusta ang mga busob na may string na gawa sa litid ng wood. Natahimik ang squad, hindi sigurado kung ano ang sasabihin sa kanya.
Ipinaliwanag nila na matibay ang mga string, ngunit kahit ang pinakamalalakas nilang taga-nayon ay hindi ito mahila ng maayos, kaya hindi ito nagagamit. Ang taga-nayon na may hawak nito ay hiniling kay Masa na ipakita kung paano. Kinuha ni Masa ang busog, umasinta, at bumanat ng napakabilis. Napakabilis ng paglipad ng pana, winasak nito ang target at tumago sa puno sa likod nito. Napagtanto ni Masa na hindi niya sinasadyang lagyan ng boost magic ang pana. Sinubukan niyang huwag mag-alala, sinasabi sa sarili na titigil din ang pana. Pagkatapos ay nakarinig sila ng sigaw ng isang mabangis na hayop. Pinatunog ng watchtower ang alarma, inanunsyo ang paggalaw malapit sa hilagang bangin. Inanunsyo nila ang paglitaw ng demonyong oso. Naghahanda ang lahat para sa paglikas. Sinubukan ni Masa na idahilan na aksidente lang ang ginawa niya. Sinubukan ng pinuno na manatiling kalmado at ipinaalala sa lahat na pinaghandaan nila ito. Sinabi niya kay Masa na kaya nila ito. Sumang-ayon si Masa nang may paninindigan. Hiningi niya sa pinuno na pamunuan ang paglikas habang inuutusan niya ang mga mandirigma na pumunta sa kanilang mga posisyon. Pagkatapos ay inutusan niya ang hunting squad na sumunod sa kanya upang harapin ang demonyong oso. Maaaring nag-aalala si Adolin para kay Masa, ngunit tinapik niya ang kanilang mga ulo at sinabing nasa kanilang mga kamay ang nayon. Pagkatapos ay pinangunahan ni Masa ang hunting squad habang sumusugod sila patungo sa panganib. Tiniyak ni Adel kay may na magiging ayos lang si Masa. Sumagot ang batang kuneho na naniniwala siya sa kanyang kuya. Tumayo ng tuwid ang dalawang babae at sumigaw para kay Masa na gawin ang kanyang makakaya. Samantala, nagtatago si Masa sa likod ng mga palumpong habang pinapanood ang demonyong oso na nagwawala sa mga puno. Kinakabahan siyang makita ang oso na ngayon ay sugatan sa kaliwang mata at mukhang galit na galit. Sininyasan niya ang hunting squad na nakaposisyon sa bangin sa itaas na maghanda. Plano niyang akitin ang demonyong oso sa ilalim mismo ng bangin para mapana ito ng mga mangangaso mula sa itaas. Sinasabi niya sa sarili na kung mabigo siyang dalhin ang oso sa tamang lugar, mangangahulugan ito ng kanyang kamatayan at pagkawasak ng nayon. Itinaas ni Masa ang kanyang mga kamay, sininyasan ang mga mamamana na umasinta. Bumanat sila, kinulong ang oso sa isang ulan ng mga pana. Habang nalilito ang oso, hinampas ito ni Masa, ngunit tila hindi naramdaman ng hayop ang atake. Diretso itong tumingin kay Masa. Pagkatapos ay tumakbo si Masa, sinusubukang akitin ang oso palapit sa kanya. Mabilis itong nakaabot, at sinalag ni Masa ang mabilis nitong mga atake gamit ang kanyang espada, unti-unting napapagod. Nang tatama na sana ang mga kuko nito sa kanya, biglang napaigtad sa sakit ang oso at tumigil sa pag-atake. Napagtanto ni Masa na tumatalab na ang lason mula sa pana, guminhawa dahil mas epektibo ito kaysa sa inaasahan niya. Bumanat muli ng isang bugso ang mga mamamana, at tumakbo si Masa sa abot ng kanyang makakaya habang nalilito ang oso. Sinalo ng oso ang bigat ng mga pana hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Nagdiwang ang hunting squad sa kanilang tagumpay. Nilapitan ni Masa ang oso na hindi makapaniwalang nanalo talaga sila. Tiningnan ang kanyang status window para makita kung tumaas ang kanyang iyasi, at natuwang makita na malaki ang itinaas ng kanyang level. Nang akala niya ay makakauwi na sila ng payapa, tiningnang mabuti ni Masa ang mukha ng oso at napagtanto na iba ang mga marka ng balahibo nito sa osong nakita niya dati. Binalaan niya ang isa sa mga miyembro ng hunting squad na huwag lumapit habang sinasabi niyang hindi ito ang oso na una niyang nakita. Hindi niya napansin na may isa pang demonyong oso sa likuran na niya. Sumigaw ang iba sa takot para sa kaligtasan ni Masa. Tinamaan si Masa ng paa ng demonyong oso, nadurog ang kanyang mga tadyang sa lakas ng tama. Tumilapon siya dahil sa lakas, winasak ang maraming puno sa kanyang daraanan. Habang hinahabol ang hininga, sinubukan niyang tumayo at tumingin sa kanyang tagiliran. Hindi lang sira ang kanyang baluti, kundi maitim na pula at namamagarin ang balat sa ilalim nito. Palapit ng palapit ang oso sa bawat hakbang. Sinubukan ni Masa na tumayo, ngunit masyadong matindi ang sakit mula sa kanyang sugat. Hinahawi ng oso ang mga puno habang sumusugod. Isang mamamana ang bumanat, ngunit sinalo ito ng oso gamit ang kamay, at ibinaling ang atensyon sa mga rabbit folk sa bangin sa itaas. Sinamantala ang pagkakataon, hinila ni Masa ang kanyang busog at bumanat, sinugatan ang isa sa mga paa ng oso. Ngumiti siya ng may paghamon at sinabi sa oso na kaya pa niyang lumaban. Nanonood ang hunting squad ng may takot. Siguradong mapapatay na si Masa. Dahan-dahang tumayo si Masa, ginagamit ang healing magic sa kanyang mga sugat habang pasuray-suray na sumusulong. Tumakbo siya sa abot ng makakaya ng kanyang katawan, kumbinsidong may pagkakataon pa siya kung makakarating siya sa isang partikular na lugar. Ngunit naabutan siya ng oso bago pa man siya makalayo, paulit-ulit siyang hinahampas. Nahihirapang gumalaw hanggang sa makorner siya, halos maubos na ang kanyang lakas. Nararamdaman niyang humihina ang kanyang healing magic at hindi siya makapag-focus para mapanatili ito. Habang nakatayo ang oso sa ibabaw niya, naniniwala siyang katapusan na niya. Nagsisisi si Masa na mamamatay siya ngayong nakahanap na siya ng mga taong gusto niyang protektahan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tinatanggap ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay biglang dumilat ang kanyang mga mata.
Hinahampas ang oso ng isang melee weapon na hawak ni Adele, bawat hampas ay may napakalakas na kapangyarihan. Sumigaw ang babae sa halimaw, idineklara na hindi siya magpipigil laban sa isang bagay na sumubok pumatay sa lalaking nagpalawak ng kanyang pananaw.